Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 471 hanggang 500. Kabanata 471 Mutual Destruction sa Lungguhit 1. Ang Iron Knight sa himpapawid ay malapit nang nagmamasid sa sitwasyon sa kalabang barko. Nang makita niya ang lalaking may blonde na buhok na nakatutok sa kanya ng hugis palaso na nakatagong sandata, inikat niya ang kanyang katawan sa hindi kapani-pani walang anggulo sa himpapawid. Puchi! Ang dart ay dumaan sa kanyang katawan, na tumusok sa katawan ng isang alagad sa kanyang likuran. Sinabayan ng hiyawan, ang disipulo ay diretsyong nahulog sa karagatan, na tuluyang naglaho pagkatapos magdulot ng tilamsik. Pumalakpak, sinamantala ang sandali, nakarating na ang Iron Knight sa deck. Maglakas loob na patayin ang aking alagad. Duguan ang mga mata niya, marahas niyang ibinato ang kamao kay Lloydie. Whoosh! Si Lloydie ay hindi lamang sanay sa paggamit ng darts, ngunit ang kanyang malapit na labanan ay kapansin-pansin din. Pumihit siya sa gilid, iniwasan ang hampas ni Iron Knight. Ang bakal na katawan ng barko, gayunpaman, ay nabasag na may dalawang malaking dents ng Iron Knight. Kapag naiwasan mo ang dart ko, magaling ka. Tinali ni Lloydie ang nakatagong kahon ng sandata sa kanyang baywang, habang natatawa. Halos hindi niya pinalampas ang kanyang pagbaril, ngunit ngayon ay nagawa niya. Gayunpaman, pinatay ng dart ang isa sa mga alagad ni Iron Knight. Pinatay mo ang aking alagad, ngayon ay gagamitin ko ang iyong ulo para magbigay pugay. Huminga ng malalim si Iron Knight, at akmang kikilos na siya, may sumigaw mula sa kanyang likuran. Itim, puti, nang makita niya kung ano ang nangyayari sa kanyang mga mata, nanlaki ang kanyang mga mata at nagpakawala siya ng isang nakakasakit na pag-iyak. Nakita ko lang si Maurice Springs na walang pakialam na nakahawak sa ulo ng kanyang disipulong si White, na ang Longsword ay direktang tumatagos sa lalamunan. Si Black naman ay bumagsak na sa lupa, na parabang namatay siya sa pagsakay nila sa barko. Ang ganoong basura, halos hindi sulit ang aking pagsisikap. Pinunasan ni Maurice Springs ang dugo sa Longsword gamit ang katawan ni White at malamig na tumikim. Lahat kayo ay mapupunta sa impyerno. Whoosh! 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 Ang galit na Iron Knight ay naglunsad ng 3 suntok ng sunod-sunod, na lumikha ng isang linya ng mga butas sa katawan ng barko. Para naman kay Lloydie, ang kanyang maliksi na katawan ay madaling nakaiwas sa mga pag-ataking ito. Sinasamantala ito, si Maurice Springs, hawak ang Longsword sa isang kamay, ay sinisingil. Sa tingin mo ba'y maaari kang pumunta dito at ipahiya ang iyong sarili? Iisa-isang inihampas niya ang espada, lumalazlas sa isang umaagos na galaw. Si Iron Knight, na nakasalikop kay Lloydie, ay nakaramdam na lamang ng lamig sa kanyang likod at napalingon sa oras na makita ang Longsword na halos tumaga sa kanyang ulo. Klang! Sa kritikal na sandali ng buhay at kamatayan, isang kutsilyong bakal ang lumitaw sa harap ni Iron Knight, na mahigpit na humaharang sa espada ni Maurice Springs. Kuya, ayos lang ang pagpatay, pero hiningi mo ba ang pahintulot ko? Hawak ng 2 kamay ni Cyclops ang kutsilyo, medyo nanginginig na. Ang lakas ng welga ni Maurice Springs ay napakalakas kaya nahihirapan siyang tiisin. Your permission. Ano ka? Klang. Isang malaking puwersa ang dumating sa kanya, pinalipad si Cyclops ng ilang metro pabalik. Patayin muna ang may darts, mahina ang martial arts niya. Sumigaw si Iron Knight, humahabol kay Lloydie. Kung gayon, patayin muna natin siya. Takpan mo ako. Sumigaw si Cyclops, at ang mga tao sa kabilang barko ay agad na naglagay ng mga crossbow at nagsimulang magpaputok ng galit na galit. Whiz, whiz, whiz. Isang volley ng crossbow arrow ang sumipol, na pilit na pinaatras si Maurice Springs. Mabangis na sumayaw ang kanyang Longsword, pinuputol ang ilan sa mga arrow, ngunit napaatras pa rin siya ng 1 dosenang hakbang. Saglit lang. Kapansin-pansing nagbago ang sitwasyon sa barko.
Maaaring sanay si Lloydie, ngunit una sa lahat ay isang marksman. Napaka-confident niya noon dahil sa presensya ni Maurice Springs sa barko. Ngunit ngayon, nasangkot sa dalawang malapit na eksperto sa labanan, malinaw na nahihirapan siya. Gusto niyang abutin ang kanyang baril, ngunit sa sandaling kumilos siya para agawin ito, tiyak na tatama ang kutsilyo ni Cyclops sa kanyang baywang. Sa bandang huli, hindi na siya nakatiis. Sa isang sandali ng kawalang ingat, ang kanyang braso ay naputol ng kutsilyo ni Cyclops. Puchi! Bumagsak sa lupa ang dagwang kaliwang braso. Kayong mga bastard, dapat lahat, mamatay. Dinanas ni Lloydie ang matinding sakit at gamulong paatras, nanginginig ang kanyang katawan. Sa sandaling iyon, ang Maurice Springs ay pumailan lang sa hangin, ang kanyang longsword ay bumagsak mula sa itaas. Sa pamamagitan ng espadang ito, kahit na ikaw ang langit, puputulan kita. Ang longsword ay napaungol, na may halong walang katapusang sword chi, at nilaslas sila. Hindi ako naniniwala. Tumalikod si Cyclops, itinaas ang kanyang broadsword, at bumangga sa longsword ni Maurice Springs. Ang slash na iyon noong siya ay nakasakay pa lamang sa barko ay nagpabilis ng kanyang lakas. Gayunpaman, ang hindi niya alam ay naging pula na ng dugo ang mga mata ni Maurice Springs nang pilitin siyang pabalaykan ng crossbow arrows kanina lang. Nakatulala na espada. Sa isang berserk state, bihira siyang mapares. Klang! Nagbanggaan ang espada at broadsword. Nabasag ng espada ni Maurice Springs ang broadsword ni Cyclops. Ikaw! Bago niya matapos ang kanyang huling pangungusap, nahati sa dalawa ang ulo ni Cyclops. Hindi niya akalain, kahit hanggang sa kanyang kamatayan, na maaaring dagdagan ni Maurice Springs ang kanyang kapangyarihan ng maraming beses sa loob lamang ng 1 dosenang segundo. Ngayon, ikaw na. Walang pakialam na tumingin si Maurice Springs kay Iron Horse, dahan-daang itinaas ang longsword sa kanyang kamay. Ang longsword, puno ng dugo. At nakaluhod sa lupa ang bangkay ni Cyclops. Binuksan ang ulo niya. Ito, nakaramdam si Iron Horse ng masamang lamig sa kanyang gulugad. Nanghina ang kanyang mga paa, at lumuhad siya ng diretso sa lupa. Nagsusumamo, nagkamali ako, pakiusap patawarin mo ako minsan. Si Maurice Springs, tulad ng Grim Reaper, ay malamig na tumingin sa kanya, ang espada sa kanyang kamay ay bahagyang nanginginig. Hindi pa naramdaman ni Iron Horse ang ganoong takot sa loob. Sa bagay, ito ang unang pagkakataon sa mga dekada na natakot siya. Sa sobrang takot ay hindi man lang siya nagkaroon ng lakas ng loob na lumaban. Ikaw, mamatay ka. Si Lloydie, na nasa malapit, ay natapos na muling ikarga ang kanyang nakatagong kahon ng sandata gamit ang isang kamay at inilagay ito sa ulo ni Iron Horse. Kung gaano siya ka-proud, na naputol ang braso ng isang tao. Paano siya makakatayo sa deep cold pagka-uwi niya? At paano siya titingnan ng pinakamataas na pinuno? Ang posisyon ni Commander Lloydie ay umakit na ng maraming kontrobersya. Ngayong may kapansanan na siya, tiyak na walang tigil ang pag-atake ng mga taong iyon. At hilahin siya pababa mula sa posisyon ng commander. Hindi ako iyon, siya iyon. Itinuro ni Iron Horse ang bangkay ni Cyclops sa lupa sa gulat. Nagmamakaawa, bigyan mo ako ng pagkakataon, please. Whoosh! Biglang hinailan ni Lloydie ang gatilyo. Tumunog ang dart. Ang ulo ng Iron Horse ay bumuka sa lugar. Tumalsik ang dugo kung saan-saan. Gusto kong patayin ang barko. Ang galit na Lloydie ay tumingin sa barko sa tapat, ang kanyang puso ay puno ng hangarin na pagpatay. Mag-ingat ka, nagbabala si Maurice Springs sa mahinang boses. Si Lloydie ay nawalan ng dahilan ngayon, at nawalan ng braso para magbot. Kung mayroon pang nakatagong master sa kabilang barko, ang pagpunta sa ganito ay walang pagkakaiba sa pag-aalay ng sarili para sa kamatayan. Maurice Springs, isipin mo ang sarili mong negosyo. Yumangay si Lloydie na may dugong mga mata. Ang nasa isip lang niya ay patayan. Ikaw, huminga ng malalim si Maurice Springs ngunit hindi na siya napigilan. Kayong lahat, mamatay. Nagmamadaling lumabas si Lloydie, direktang lumipad sa busog ng katapat na barko. Sakto namang itinaas niya ang kanyang hidden weapon box, handa ng barilin. Swish! Isang 2 metrong haba na higanteng crossbow bolt ang biglang bumaril mula sa hulihan ng barko. At si Lloydie, nang walang anumang babala, ay walang mapagtatagwan. Hindi. Klang!
Ang kanyang buong katawan ay tinusok ng higanteng crossbow bolt, na direktang ipinako sa katawan ng barko sa tabi ng Maurice Springs. Siya ay patay na walang pag-aalinlangan. Sir, nakapatay ka ng tao, gusto mo bang pumunta para makipag-usap? Maya-maya lang, lumabas ang isang matandang lalaki mula sa kabilang barko, nakapulupot ang mga kamay sa likod niya habang nakatingin siya sa Maurice Springs. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 472, Pagsakay sa mga alon sa lungguhit 1. Mag-usap tayo. Si Maurice Springs ay walang takot, at diretso siyang tumalon sa bangka. Nakasuot ng itim ang matanda at mukhang nasa 70 taong gulang na siya. Ngunit ang sinumang minamaliit sa kanya ay magbabayad ng halaga. Sino ka siguro? Hinawakan ni Maurice Springs ang kanyang espada gamit ang dalawang kamay at nagtanong ng malakas. Ang ganitong kakilakilabot na aura ay tiyak na hindi pag-aari ng isang ordinaryong tao. Ako si Mo Fang, ang 73 kahalili ng Will family. Nakangiting sabi ng matanda, ikinulong ang kanyang mga kamay. Mo Fang, wala akong narinig tungkol sa iyo. Malamig na bamantong hininga si Maurice Springs, nakatingin sa higanteng crossbow sa hulihan, at tumawa. Elder, hindi ka lang umaasa sa mga bagay na ito, di ba? Kung nakatagpo siya ng ganoong crossbow kanina, malamang na nasa matinding panganib siya. Ang kawawang Lloydie ay naging scapegoat. Siyempre hindi. Isang beses lang magagamit ang ganoong bagay, sa pangalawang pagkakataon mawawala na ang epekto nito. Paano mo tatambangan ang isang tao gamit ang pana kapag natuklasan na nila ito? Masayang sabi ng matanda, Elder, magsimula na tayo. Dahan-daang itinaas ni Maurice Springs ang kanyang longsword. May 5 metrong agwat sa pagitan niya at ng matanda, kung isasara niya ang isa pang 2 metro, tiwala siya na makakagawa siya ng pamatay na strike. Magsimula ka na, binata, masyado kang naiinip. Umiling ang matanda at inutusan ang isa sa kanyang mga alagad sa likuran niya, ihain ang tsaa. Maging mapagpatuloy tayo sa ating panauhin. Kung gusto mo, Master. Agad na tumalikod ang alagad at pumasok sa kubo, at pagkaraan ng ilang sandali, naglabas siya ng 2 tasa ng tsaa. Ang mga bisita mula sa malayo ay nararapat sa isang welcome drink. Subukan ito. Humigop muna ang matanda sa kanyang tasa, hindi ito lason. Kung gayon salamat, pinunasan ni Maurice Springs ang kanyang longsword, ipinadala sa hangin ang tasa ng tsaa. Pagkatapos, nang mahulog ang tsaa mula sa langit, bumuhos ito sa bibig ni Maurice Springs. Ano ba talaga ang gusto mo? Lumaban o hindi lumaban? Kung hindi tayo nag-aaway, tumabi ka. Malamig na hiling ni Maurice Springs. Ang matanda ay malakas sa martial arts, at si Maurice Springs ay hindi nais na pukawin ang gulo ng hindi kinakailangan. Ngunit kung hindi niya papatayin ang lahat ng nasa bangkang ito, paano siya magre-report pabalik sa Supreme Leader? Si Lloydie ay namatay sa isang malabo at hindi tiyak na paraan, tiyak, haantong ito sa maraming chismis sa Deep Cold. Masyado kang pumatay ng layunin. Umiling ang matanda at tumingin kay Maurice Springs, hindi maganda iyan. Kaya, ayaw mong tumabi. Nagdilim ang kutis ni Maurice Springs at, walang pangalawang salita, nilaslas niya ang kanyang espada. Isa itong probe. Whoosh! Mabilis na tumabi ang matanda, at ilang pana ng pana ang lumipad sa kinaroroonan niya kanina. Whoosh! 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 Ang mga crossbow arrow na ito, na humihiwa sa hangin, ay diretsyong nakacharge sa Maurice Springs. Klang! 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 Mabilis na nagsikip ang mga mag-aaral ni Maurice Springs, habang mabilis niyang itinaas ang kanyang mahabang espada sa kanyang harapan. Ang mga pana ng crossbow, pagkatapos bumangga sa talam, ay sunod-sunod na nahulog sa lupa. Nakuha ko na ngayon. Wala kang tunay na kasanayan, lahat ng ito ay dahil sa mga gadget na ito. At ang tanging kakayahan mo ay ang iyong chinggang. Tumawa si Maurice Springs, agad na nakita ang plano ng matanda. No wonder ayaw niyang lumaban. Wala man lang siyang kakayahan. Kailangan ko lang tumayo dito, at mamamatay ka sa mga bitag na ito. Malinaw, hindi itinanggi ng matanda ang mga salita ni Maurice Springs, ang tradisyon ay mahalaga. Sa katunayan, sanay siya sa paggalaw, lalo na sa pagtakas. Sa kasalukuyang sitwasyon, malinaw na hindi niya maaaring hayaang makalapit si Maurice Springs.
Ang buong bangka ay ginawang sandata. Isang dambuhalang nakatagong sandata. Halos bawat sulok ay may hindi inaasahang bitag. Sa pamamagitan lamang ng mga bitag na ito, maaari niyang mapagod ang Maurai Springs hanggang sa mamatay. Kung ganoon ang kaso, pagkatapos ay matugunan ang iyong katapusan. Nanliit ang mga mag-aaral ni Maurai Springs habang tinutulak niya ang matanda na parang mandaragit na agila. Whoosh! Nang siya ay kumilos, ang kubyerta sa ilalim ng kanyang mga paa ay biglang nagpaputok ng mga pana na pana. Tila nakatakdang gawin siyang porcupine. Matandang magnanakaw. Napagtantong nalinlang siya, umiwas si Maurai Springs sa gilid ngunit napahawak pa rin siya sa braso ng isang pana na pana. Gayunpaman, bago pa mapunta ang kanyang paa sa lupa, ang mga pana na pana ay bumaril mula sa lahat ng direksyon na parang baliw, nang walang pagsasaalang-alang sa kanilang sariling buhay. Whoosh! 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 Ang matalim na tunog ng hangin na napunit ay nagpalamig sa unang pagkakataon sa Maurai Springs. Siya at ang matanda ay mahigit 20 metro na ngayon ang pagitan, at malinaw na, ang buong lugar na ito ay puno ng mga bitag. Faf! 3 crossbow arrow ang bumubulusok sa hangin, tumusok sa katawan ni Maurai Springs, ang isa ay dumiretso sa kanyang puso. Pumalakpak. Si Maurai Springs ay lumuhad sa isang tuhod, hindi gumagalaw. Haha! Ang matandang lalaki, si Mo Fang, nang makita ang eksenang ito, ay hindi napigil ang aipakpak ang kanyang mga kamay at sinabing, "Binata, gaano ka man kaliksi, kaya mo bang talunin ang aking mga bitag? Guro, pupunta ba tayo at susuriin? O baka, saktan siya ng ilang beses." Lumapit ang isang alagad at humingi ng mga tagubilin. Hindi na kailangan. Walang sino man ang makakaligtas sa ilalim ng aking mga bitag. Umiling si Mo Fang nang may labis na pagtitiwala. Sa isang pana na tumatagos sa kanyang puso, paano kaya siya nabubuhay pa? Congratulations, Master! Sa sandaling iyon, sa wakas ay makakalabas na si Tobias Michael, na nagtatago sa barko. Nang makita niyang pinatay ang Iron Horse at Cyclops, halos matakot siya. Sa kabutihang palad ngayon, habang ang mga bitag ni Mo Fang ay naisaaktibo, ang kaaway na pumatay sa kanyang anak ay kinatay sa kubyerta. Tara, tingnan natin. Lumakad si Mo Fang nang may kasiyahan, kasama si Tobias Michael na mahigpit na sumusunod sa kanyang likuran. Mangyaring makatitiyak, Guro, ang 20 bilyong ipinangako ko sa iyo kanina ay ililipat ng buo sa iyong account nang hindi nawawala kahit isang sentimos. Sabi ni Tobias Michael mula sa likuran. Gumastos siya ng 20 bilyon para dalhin ang matandang ito dito, na may layuning mapatay si Maurai Springs. Ngayon na ang kanyang mahusay na paghihiganti ay naipaghiganti, siya ay nasa napakagandang kalagayan. Ang pera ay isang panlabas na bagay. Gayunpaman, dahil handa ka, ako, bilang guro, ay hindi maaaring hindi tanggapin, tama ba? Mapagpanggap na sabi ni Mo Fang, lumapit sa Maurai Springs at tumawa ng malakas. Ganyan ka Banges, hindi man lang kayang lumapit sa akin, at gusto mo akong patayin. Eksakto. Ang kumpara lamang na bukol sa, Guro, ay sobrang pagpapahalaga sa sarili. Itinaas ni Tobias Michael ang kanyang paa, handa nang sipain ang katawan ni Maurai Springs. Ganun ba? Isang clod. Hehe. Ang di umano'y patay na si Maurai Springs ay biglang nagangat ng ulo, puno ng dugo ang mukha habang nakatingin sa kanila. Ikaw, malaking pagbabago ang mga mukha ni na Mo Fang at Tobias Michael. Hindi nila maintindihan ang nangyayari. Paano kaya ito? Para barilin sa puso at hindi pa rin patay. Ang puso ko ay nasa kaliwang bahagi. Si Maurai Springs ay tumawa ng masama, at ang kanyang mahabang espada ay biglang umusbong. Faf! Naputol ang dalawang lalaki. Nagpumiglas ang katawan ng matanda sa lupa bago ito namatay sa walang katapusang paghihirap. Ngayon, sino ang makakapidyo sa akin? Umungol si Maurai Springs, naramdaman ang pag-agos ng dugo sa kanyang dibdib. Blurg! Nagluwa siya ng isang subo ng sariwang dugo. Samantala, ang mga alagad sa tapat niya, nang makitang pinatay ang kanilang Panginoon, ay natigilan lahat sa kinatatayuan, walang alam sa gagawin. Anong gagawin natin? Tumakbo. May pumutol dito at agad na sinubukang tumalon sa tubig. Kayong lahat, mamatay.
Sigaw ni Maurice Springs, binunot ang mga pana mula sa kanyang katawan at marahas na ibinato ang mga ito pasulong. Faf! Ang mga crossbow arrow na ito ay direktang tumusok sa katawan ng mga taong iyon. Anong nangyayari? Bakit sila nagsimulang mag-away? Nang naramdaman ni Maurice Springs na tila babagsak na siya, isang kamay sa likod niya ang umalalay sa kanya. Three-armed Underworld King. Bahagyang kumunat ang noo ni Maurice Springs at sinabing, "Anong ginagawa mo dito? Hindi maganda. Naloko tayo." Ang Three-armed Underworld King, na nakatingin sa mga patay na tao sa kanyang harapan, ay nagsabi ng may panghihinayang, "Nakatanggap ako ng mensahe at gusto kong sundan ka, ngunit hindi ko inaasahan na isang hakbang pa rin ang huli. Itong mga tao dito, mga kakampi natin." Sa sandaling iyon, parang may naramdaman, ang dalawang lalaki ay tumangala sa harapan. May nakita silang naglalakad sa alon papunta sa kanila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 473, pagkatapos ng labanan sa Lungguhit Isa. Siya yun. Nang makita nila ang mukha ng taong humahakbang sa mga alon, sabay-sabay silang sumigaw. Ang dumating ay walang iba kundi si Julius Reed. Mula sa dalampasigan, napanood niya ang dalawang panig na lumalaban hanggang mamatay gamit ang isang teleskopyo bago hamampos sa mga alon. Siya ba? Bumilis ang tibok ng puso ni Maurice Springs, napagtantong nahulog nga siya sa isang bitag. Kilala mo siya. Sinulyapan ng Three-Armed Underworld King ang kanyang naputol na braso at malamig na sinabi, "Ang braso kong ito ay regalo mula sa lalaking nauna sa atin. At ang aking anak, namatay din siya sa pamamagitan ng kanyang kamay." Umubo si Maurice Springs, malinaw na kulang sa lakas at matinding nasugatan. "Hindi ka na para dito, hayaan mo akong hawakan ito." Inilapag ng Three-Armed Underworld King si Maurice Springs sa lupa, bumunot ng dalawang bakal na espada, at naglakad patungo kay Julius Reed. Pumalakpak. Nang malapit na siya sa barko, si Julius Reed ay tumalon ng maganda, diretsyong lumapag sa kubyerta. "Long time no see, napili mo na ba ang puntod mo?" Tumingin si Julius Reed sa Three-Armed Underworld King, na pinutol niya ang braso, at nakangiting nagtanong. "Ikaw, hindi ka naman, isang halimaw, karapat-dapat banggitin." Matagal siyang nag-isip bago makabuo ng mga iilang adjectives na ito. "Nagkita tayong muli." Nanginginig ang mga kamay ng Three-Armed Underworld King na nakahawak sa mga bakal na espada. Pinakaayaw niya na tinatawag siyang halimaw, ngunit sa pagharap sa lalaking ito, nalilito siya kung ano ang gagawin. Kahit na may 3 braso, hindi siya kalaban kay Julius Reed, lalo pa noong hindi pa siya nakakarecover mula sa malubhang pinsala. At nakahiga sa likuran niya si Maurice Springs, sa bingit ng kamatayan. "So, pinili mo ba ang libingan na iyon o hindi?" Malakas na tanong ni Julius Reed, "Tumakas ka sa napakagandang lugar na inalok kong ilibing ka sa sarili kong gastos." Ang hindi nagawang patayin ang Three-Armed Underworld King noong nakaraang pagkakataon ay isang panghihinayang sa puso ni Julius Reed. Ngunit walang magagawa, ang lugar ay puro kagubatan, at nang ang Three-Armed Underworld King ay nagpasya na tumakas, walang sino man ang makapidyo sa kanya. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang matandang kamay sa pagpatay, hindi mahina. "Hindi ko ito pipiliin, gusto kitang patayin," mahinahong sabi ng Three-Armed Underworld King. "Ngayon ito na ang dagat, wala kang matakasan. Sa kagubatan, maaari kang tumakbo at hindi kita mapanatili, ngunit narito, ikaw ay kasing ganda ng nakakulong." Tumingin si Julius Reed sa walang hangganang dagat, nagsasalita ng may malaking kumpiyansa. "Kaya pinaplano mo ang lahat ng ito para lang maakit ako sa dagat." Malamig na tinitigan ng Three-Armed Underworld King si Julius Reed, lalo pang humigpit ang hawak sa bakal na espada. Siya ay malubhang nasugatan at nagplanong umalis sa Five River Province at bumalik sa Deep Cold upang iulat ang sitwasyon, na naglalaan ng oras upang makabawi. Ngunit dahil wala siya sa sarili niyang bansa, ang pagtahak sa ruta ng tubig ang pinakaligtas. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon na siya ay tumulak ay nakatanggap siya ng mensahe mula sa Deep Cold, na humihiling sa kanya na bumalik upang tulungan si Maurice Springs. Tila ngayon ang lahat ng ito ay orkestra ng lalaking nauna sa kanya. Kahanga-hanga ang mga diskarte sa pagtakas ng Three-Armed Underworld King, kung pinili niyang tumakas, kakaunti ang makakapidyo sa kanya.
Ngunit sa malawak na dagat na ito, walang puwang para mapagmanyobra. Maaari mong sabihin iyan, napagpasyahan kong bigyan ka ng isang libing sa dagat, itinuro ni Julius Reed ang walang katapusang dagat, binigyan kita minsan ng pagkakataong may libing ng maayos, ngunit hindi mo ito pinahalagahan. Ngayon, pakainin mo ang mga isda sa karagatan. Sino ang mamamatay ay hindi pa rin sigurado. Ganyan ka Katie-wala. Ang three-armed underworld king, matapos mag-isip ng mabuti at mapagtanto na wala na siyang paraan, nagpasya na ang tanging pagkakataon niyang mabuhay ay patayin ang lalaking nasa harap niya. Bukod doon, walang ibang solusyon. Kung gayon, ipagpatuloy natin ito. Kailangan ko pang umuwi at makasama ang aking asawa. Walang pakialam na nagsalita si Julius Reed, na labis na ikinagalit ng three-armed underworld king. Pang-aalipusta, ang manipis, walang takip na pang-aalipusta. Siya ay, pagkatapos ng lahat, ang matagal nang naglilingkod na Chief Shadow Warrior ng Deep Cold. Ngunit ngayon, upang tretuhin ng walang paggalang. Kung gayon, gawin natin ito. Ngayon sisiguraduhin kong ililibing ka sa dagat. Ang three-armed underworld king ay biglang sumulpot, ang kanyang dalawang bakal na espada ay nagsasayaw ng ligaw sa hangin. Ikaw, ngayon ay tiyak na mamamatay ka. Whoosh! Si Julius Reed ay tumalon sa hangin, ang kanyang gintong latigo ay direktang lumilipad mula sa kanyang manggas. Klang! Klang! Kasunod ng tunog ng dalawang banggaan, ang bakal na espada sa kamay ng three-armed underworld king ay direktang naputol. Ikaw! Ang malubhang na sugatan na lalaki ay bumulwak ng isang subo ng dugo habang ang pagkabigla ay lalong nagpagulo sa kanya. Ang iyong kamatayan ay hindi makatarungan. Itinaas ni Julius Reed ang singsing sa kanyang kamay at nakangiting nagtanong, kilalanin mo ito. Ito, pakiramdam ng three-armed underworld king ay pamilyar ito ngunit hindi niya maalala sa buong buhay niya kung saan niya ito nakita. Ito ang Dragon Ring. Sa isang pangungusap, ginulat ni Julius Reed ang three-armed underworld king sa hindi makapagsalita, na para bang tinamaan siya ng kulog. Ang Dragon Ring. Kapag lumitaw ang Dragon Ring, 1,000 Diyos ang mamamatay. Ang 10,000 Mountain Alliance, ikaw ang iyong master nito. Splat. Bago siya makatapos, ang gintong latigo ni Julius Reed ay tumagos sa katawan ng three-armed underworld king, hindi ka makakatakas. Pumalakpak. Sa isang tulak, ang three-armed underworld king ay nahulog sa deck na nakadilat ang mga mata. 10,000 bundok alyansa. Habang binibigkas niya ang huling tatlong salita, nawala ang lahat ng palatandaan ng buhay niya. At si Maurice Springs, na halos kalahating patay na sa kubyerta, ay naging kasing putla ng kamatayan nang marinig niya ang mga salita ni Julius Reed. Ang iyong master ng 10,000 Mountain Alliance, isang pag-iral tulad ng isang Diyos. Sa tingin niya ay kinagiliwan niya ang kanyang mga pagkakataon laban sa binatang ito. Gaano ako naging tanga? Si Maurice Springs ay sumigaw ng malakas at bumunot ng pana mula sa lupa, na nagtapos sa kanyang sariling buhay. Kung hindi siya namatay, mas masahol pa ang buhay niya kaysa kamatayan. Kuwit, boss, mabilis lang yan. Habang pinapanood ang dalawang bangkang nagninangas sa ilog, si Aaron Jackson, na sumusunod sa likuran ni Julius Reed, ay nagtanong, may nakuha ba tayo? Ayon sa katalinuhan, ang mga tao sa mga bangkang ito ay napakabigat. At sa huli, nakita niya sa kanyang binocular na kahit ang three-armed underworld king ay nagmamadali. Ang napakalakas na alyansa ay talagang nag-alala kay Aaron Jackson bago pa man. Mabilis iyon. Bahagyang tumawa si Julius Reed, I was just kindly persuading them. Bakit hindi tayo pwedeng magsama-sama, mag-coke, kumain ng sunflower seeds? Bakit kailangan nating lumaban at pumatay? Kaya, nahihiya sila at lahat ay nagpakamatay. Maniwala ka, pa ako. Itinabi ni Aaron Jackson ang kanyang binocular na parang biglang may naalala, oh, boss, pinadalhan ka ng iyong asawa ng mensahe. Dahil si Julius Reed ay pupunta sa dagat at nag-aalala na si Keller Radcliffe ay hindi mahanap siya o maaaring magkaroon ng problema, itinatago niya ang kanyang telepono kay Aaron Jackson. Bakit hindi mo sinabi kanina? Inagaw ni Julius Reed ang telepono at tiningnan ang mensahe. 3 milyon para pipirmahan si Nando Brandon para sa isang endorsement. Maikling ipinaliwanag ni Keller Radcliffe ang proseso ng pagpirma sa mensahe, ang kanyang mga salita ay puno ng kagalakan. Ngunit para kay Julius Reed,
Ang bagay na ito ay hindi gaanong simple. Si Nando Brandon, na napakalaking pangalan, ay magkakaroon ng endorsement fee na magsisimula ng hindi bababa sa 10 milyon. Bukod dito, sa darating na konsyerto at paghusga sa kanyang naiulat na mapagmataas na kalikasan, malamang na si Keller Radcliffe at ang kanyang mga kasamahan ay makakakuha ng madla sa kanya. Paano kaya nila maaaring direktang pinirmahan ang kontratang ito? May isang bagay na hindi ka panipaniwala tungkol dito, tingnan mo ito para sa akin. Ipinakita ni Julius Reed ang mensahe kay Aaron Jackson. Siguradong bagay na malansa. Naramdaman din ni Aaron Jackson na may mali, ano ang makukuha mo ng 3 milyon. Kahit 5 milyon ay hindi sapat para sa pag-endorso ni Nando Brandon. Ang Enlighten Group ay hindi tanga, bakit nila gagawin ito? Kinuha niya ang kanyang telepono at tumawag, alamin kaagad kung sino ang bumisita sa hotel na tinutuluyan ni Arvid Woody ngayon. Ang Gonzales City ay puno ng mga tao ni Aaron Jackson, maging ang Valentine's Hotel, kung saan tinutuluyan ni Arvid Woody, ay may mga nakatagong may-ari sa likod ng mga eksena ng mga empleyado ni Aaron Jackson. Maya-maya, may tumawag ulit. Naroon si Bran Cook, at nakuha namin ang pag-record ng sandaling iyon. Pagkatapos sabihin ito, nagpadala ang nasa kabilang dulo ng video clip kay Aaron Jackson sa pamamagitan ng WeChat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 474 ang angkan ng lingkod sa lungguhit isa. Boss, may video tayo. Dinala ni Aaron Jackson ang kanyang cellphone sa harap ni Julius Reed. Ang video na ito ay isang nakatagong footage ng kamera mula sa loob ng hotel. Matagal bago nag-check-in si Arvid Woody at ang kanyang entourage, naramdaman na ni Aaron Jackson na may kakaiba sa mga taong ito. Lalo na pagkatapos ng pagkamatay ng 3 ahente ni Arvid Woody sa Vermilion Bird Pavilion, direktang inayos ni Aaron Jackson ang kanyang mga tauhan na maglagay ng mga hidden camera sa silid kung saan tinutuluyan ni Arvid Woody. Binabantayan ang bawat galaw nila. Ngayon ay magiging kapaki-pakinabang ito. Sa video, malinaw na naririnig ang mga pag-uusap ng ilang tao. Ang pagsasabuatan na napag-usapan sa pagitan ni Bran Cook at Nando Brandon ay naitala sa bawat salita. Alam ko na, sinabi ko na ito ay isang pagsasabuatan. Malamig na tumikim si Julius Reed. Sa tuwing may hindi normal, dapat may mga demonyo sa trabaho. Boss, dapat ba natin silang takutin? O bigyan sila ng babala? Naglakas loob pa silang puntiryahin ang malaking hipag. Pasiga na tanong ni Aaron Jackson. O baka, patayin mo sila. Hindi na kailangan, ngayon ay tawagan mo si Arvid Woody at tanungin siya kung ano ang nangyayari sa bagay na ito. Tingnan natin kung ano ang sasabihin ng matandang Zorro. Itinuro ni Julius Reed ang kanyang cellphone habang nagsasalita. Sige, tumanggo si Aaron Jackson at diretsyong dinial ang numero ni Arvid Woody. Mr. Jackson, ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Pagkatapos ng mga pangyayari noong hapon, na-save na ni Arvid Woody ang cellphone number ni Aaron Jackson. Sa Gonzales City, hindi siya nang ahas na guluhin si Mr. Jackson. Lalo na't pagkatapos pa lamang na makalayo sa pintuan ng impyerno, mas naging maingat siya. Maging ang tono ng pananalita niya ay naging mas magalang. Nabalitaan ko na pumirma ka ng kontrata kay Keller Radcliffe. At sa halagang 3 milyon lang. Tanong ni Aaron Jackson sa malamig na boses, inilipat ang kanyang telepono sa speaker mode para marinig ni Julius Reed ng malinaw. Ito, Mr. Jackson, paano mo nalaman ang tungkol doon? Arvid Woody na dama masyadong mausisa, kalahating oras pa lang nangyari ang usapin, kaya paano biglang nagtanong si Mr. Jackson tungkol dito? Sagutin mo ako, mayroon bang panlilinlang sa affair na ito? Hindi naman siguro napakaliit ng endorsement fee ni Nando Brandon, di ba? Bumigat na naman ang tono ni Aaron Jackson. Mr. Jackson, ganito po. Good mood ngayon si Nando Brandon and he has a favorable impression of Miss Radcliffe, so he took the endorsement. As for the fee, it was originally around 10 million, but considering that we need to have long-term cooperation in Gonzales City, we gave a discount. Tama lang na bumuo ng connections for Nando Brandon. Pinunasan ni Arvid Woody ang malamig na pawis sa kanyang noo at nagpatuloy sa paggawa ng kasinungalingan. Bagamat hindi niya alam kung bakit biglang nagtanong si Aaron Jackson, dahil nangako na siya kay Bran Cook,
hindi na niya ito mababago. Kung ang bagay ay mabubunyag, siya ay mawawalan ng 300 milyon. Sa katunayan, si Arvid Woody ay medyo hindi nasisiyahan sa loob. Bilang Vice General Manager, ano ang mali sa pagkuha ng endorsement deal para sa sarili niyang artist? Kalimutan ang tungkol sa 3 milyon, kahit na ito ay libre, ito ay kanyang kasiyahan. Bakit kailangang makialam si Aaron Jackson sa lahat? Baka gusto na naman niya ng pera. Iyon ba talaga ang dahilan? Nabalitaan ko lang na may mga kalokohan, kaya gusto kong magtanong. Total, ang halaga ni Nando Brandon ay tiyak na higit sa 3 milyon, di ba? Pinilit muli ni Aaron Jackson, sinusubukang paaminin si Arvid Woody sa affair. Mr. Jackson, you used. We're just looking for opportunities for cooperation in Gonzales City. The 3 million is merely a token amount. In the long run, we need to look at the bigger picture, di ba? At saka, si Nando Brandon ay talagang interesado kay Miss Radcliffe. Kung pumayag siya sa presyo, hindi ako ang lugar para tumutol. Napalunok si Arvid Woody at nagpatuloy, alam mo na ang mga araw na ito. Kapag naging malalaking bituin ang mga artista, wala na tayong paraan para kontrolin sila. Sila ang mga tunay na boss. Nakapagdesisyon na siya, anuman ang mangyari, hindi niya hahayaang mabuo ang bagay na ito. Kung tutuusin, nakaschedule ang endorsement event bukas ng umaga. Kapag natapos na ito, dumiretso sila sa airport at aalis sa Gonzales City. Umalis sa Five River Province. Sa panahong iyon, malayo sa kabundukan at malayo sa emperador, gaano kaya ang kakayahan ni Aaron Jackson? Dahil iyon ang kaso, hindi na kita guguluhin pa. Pagkatapos ibaba ang telepono, tumingin si Aaron Jackson kay Julius Reed, "Boss, hindi siya nakikipagtulungan." Pagkatapos ay ipadala siya sa kanyang paraan. Saglit na nag-isip si Julius Reed, pagkatapos ay ngumiti, medyo walang awa ang hakbang ni Brancop. Hinugot ang alpombra mula sa ilalim niya, kung talagang umabot sa timog, natatakot ako na hindi na talaga makakaligtas ang iyong hipag, at hindi na siya makakasama pa sa alyansa sa negosyo. Sa huli, sa kanya pa rin ang posisyon ng managerial. "Boss, nakangiti ka pa. Anong gagawin natin ngayon? Hanapin si Nando Brandon. Mahuli ba siya ng mga tauhan ko at binugbog?" Tanong ni Aaron Jackson na may mapait na ngiti. Ang kanyang amo ay palaging kalmado at matulungin, anuman ang sitwasyon. "Tingnan mo ako kung sino ang sikretong benefactor sa likod ni Nando Brandon. Nasaan na ang taong ito?" Itinuro ni Julius Reed si Aaron Jackson, na nagtuturo, siguraduhing mag-imbestiga ng malinaw. Kung magpapadala ka ng isang tao na makipag-ugnayan kay Nando Brandon ngayon, tiyak na maaalerto nito si Brancop. Ito ang kanyang pinakamahalagang laro, at hindi kayang matalo si Brancop. Naiintindihan. Inilabas ni Aaron Jackson ang kanyang telepono at muling tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaan, imbestigahan ang impormasyon ng sikretong benefactor sa likod ni Nando Brandon sa lalong madaling panahon, mas maaga mas mabuti. Mula nang magising si Julius Reed, nalampasan na niya ang mga puwersa ng Gonzales City at nagtayo ng isang malakas na network ng impormasyon. Ang mga taong ito ay nakakalat sa buong Gonzales City, na sumasaklaw sa lahat ng aspeto. Kahit na ang mga may likas na paparazzi ay marami. Gaya nga ng sabi ni Julius Reed, basta gamitin mo lang sila, sulit na. Makalipas ang halos 10 minuto, tumunog ang telepono ni Aaron Jackson. "Ang iyong tao, medyo mahusay." Puri ni Julius Reed. Si Aaron Jackson ay napakahusay at tapat. Sa loob ng 3 taon ng kanyang amnesia, si Aaron Jackson ang lihim na nagpoprotekta sa kanya. Ngayong nagising na siya, si Aaron Jackson ang naging pinakamalakas niyang katulong. "Boss, nalaman ko na. Ang sikretong benefactor sa likod ni Nando Brandon ay si Beckett Carmichael, mula sa kabisera. Kasalukuyan siyang nasa Gonzales City, at mukhang sumama siya kay Nando Brandon, at parang..." Habang nagsasalita siya, nag-alinlangan si Aaron Jackson. "Magsalita ka, ano ang hemang at hoang?" Naging curious si Julius Reed, ano kayang ikatakot na sabihin ni Aaron Jackson? Posible kayang ang Beckett Carmichael na ito ay may kahihinatnan. "Boss, ang dahilan kung bakit sinusuportahan ni Beckett Carmichael si Nando Brandon ay dahil sa ganoong klase ng interes, itong si Nando Brandon, siya ang kanyang pinananatiling anak.
Pagkatapos magsalita, nakaramdam ng pagkasuklam si Aaron Jackson. Beckett Carmichael, pamilyar sa akin ang pangalang iyon. Nagsimulang mag-isip si Julius Reed, pagkatapos ay biglang hinampas ang kanyang kamay, ang pamilyang Carmichael mula sa kapital, isa sa 4 na dakilang pamilya, na may kaugnayan sa ating mga ninuno. Tumingin siya kay Aaron Jackson at nakangiting nagtanong, alam mo ba ang kwento kung paano nagkaroon ng kapalaran ang pamilya Carmichael? Mayroon daw na martial artist ang pamilya Carmichael na pinakamataas na scholar sa martial exams noong Rosie Dynasty, nagsimula silang magnegosyo noong panahon ng Republika, at ngayon ay nagtataglay ng malawak na kayamanan. Narinig ni Aaron Jackson ang tungkol sa pamilyang Carmichael mula sa kapital. Ito ay isang bagay na alam ng lahat. Ang pamilyang Carmichael ay itinatag ng isang martial artist at kalaunan ay naging isang mayaman at maimpluwensyang angkan. Ang kanilang ninuno, ang martial artist na iyon, ay isang handyman na natagpuan ko sa Tempest Mountains habang ako ay nagmumuni-muni sa buhay. Si Julius Reed ay napabuntong hininga, hindi ko inaasahan na ang batang iyon ay napakatuso, upang magnakaw ng kaunti sa aking martial arts nang hindi ko pinapansin. Siyempre, pinayagan ko ito ng kusa, upang makita kung gaano siya natututo. Boss, pwede yan. Si Aaron Jackson ay nakadapa sa loob bilang paghanga kay Julius Reed. Nasaan siya? Pasiga na tanong ni Julius Reed. Vermilion Bird Hall, sa Vermilion Bird Pavilion. Sagot ni Aaron Jackson, sa dati mong tambayin. Saglit na natigilan si Julius Reed, saka nagsalita, Terena, makikilala natin ang inapo nitong lingkod ko sa nakaraan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 475, tignan natin kung sino ang mas malaki ang pag-uugali sa lungguhit isa. Plataporma ng Copper Sparrow, Vermilion Bird Hall. Sweetheart, huwag mong kalimutang sumama kay Daddy pagkatapos ng concert. Nakaupo si Beckett Carmichael sa isang maluwag at komportableng sofa, naka-cross legs at may nakasabit na tabako sa kanyang bibig. Sa sandaling ito, nasa isang video call siya. At ang nasa screen ay walang iba kundi si Nando Brandon, ang kasalukuyang top-tier young heartthrob. Got it, Daddy. Medyo busy ako ngayon, at maraming tao sa dressing room. Pagkatapos ng concert mamayang gabi, sasama ako sa iyo, sagot ni Nando. Kaharap ang portly Beckett Carmichael, ngumiti ng malapad ang gwapong si Nando Brandon. Kahit na sa loob-loob niya ay naiinis siya, alam na alam ni Nando na kung wala ang mamantika na nasa katanghaliang gulang na ito, wala siya sa kinalalagyan niya ngayon. 2 taon na ang nakalilipas, matapos makapagtapos sa paaralan ng pelikula na puno ng kumpiyansa, pumasok si Nando sa industriya ng entertainment, sa pag-aakalang sisikat siya tulad ng kanyang mga senior na kaklase. Ngunit ang katotohanan ay nagturo sa kanya ng isang malupit na aral. Siya ay kinutya bilang isang dagdag, at walang may gusto sa kanya kahit na para sa mga tungkulin sa background. Habang pinagmamasdan niyang sumikat ang mga kaklase niyang hindi gaanong mahuhusay, nadurog ang puso ni Nando. Nang malapit na siyang sumuko sa industriya ng entertainment at mamuhay ng isang ordinaryong buhay, ang kapalaran ay nagkaroon ng dramatikong pagliko. Si Beckett Carmichael, noon ay chairman ng Abernathy Group, ay nagkataong ihatid ang kanyang anak sa set at nakita ang nanginginig na si Nando Brandon sa labas. Si Beckett, na nakipagrelasyon sa mga kabataang lalaki, ay inisip na nakahanap na siya ng bagong biktima. At si Nando, na napaatras sa isang sulok, ay pinili ang kanyang karera kaysa sa kanyang dignidad. Si Beckett ay isang tao sa kanyang salita. Pagkatapos ng 3 araw na pagkakasalubong sa kanyang villa kasama si Nando, namuhunan siya ng 1 bilyon para bigyang daan. Gamit ang kanyang mga kakayahan at koneksyon, mabilis niyang nakuha ang pabor ng media at pinasikat si Nando. Ang isang background actor na walang gusto ay naging top young heartthrob pagkatapos lamang ng 1 taon ng grooming at hype, na umani ng hindi mabilang na mga tagahanga. Ngunit alam na alam ni Nando na madali para kay Beckett na suportahan siya, at mas madaling ibagsak siya. Kung sakaling mag-leak ang kanilang video, iyon ay nangangahulugan ng isang tiyak na palm sa industriya ng entertainment para sa kanya. Sa mundong ito kung saan mahalaga ang pagpapanatili ng fanbase, kapag bumagsak ang iyong pampublikong imahe, walang makakapagligtas sa iyo. Sa pagharap sa anumang kahilingan mula kay Beckett, walang pagpipilian si Nando kundi pumayag.
Mag-perform ng maayos sa konsyerto. Namanipula ko na ang mga trending na paksa para sa iyo. Para sa hindi bababa sa susunod na kalahating taon, palagi kang manggana sa mga trending chart ng Weibo, na magpapapataas ng iyong kasikatan. Hinigop ni Beckett ang kanyang tabako at tinapos ang video call. Boss, tumawag ang iyong master para magtanong, ano ang dapat nating gawin tungkol sa relasyon ng pamilya Leocadie. Sa sandaling iyon, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na kahawig ng isang katiwala ang lumapit kay Beckett Carmichael at nagtanong ng may lubos na paggalang. Sabihin sa kanya na bantayang mabuti ang kabisera. Sa sandaling magkaroon ng anumang paggalaw mula sa pamilya Leocadie, mag-ulat ka agad. Pagkatapos magsalita, bumulong si Beckett sa sarili, I wonder kung gaano pa katagal makakatagal si Old Master Leocadie. This whole situation seems fishy to me. How can a perfectly healthy man suddenly become like this? At bakit nakikisali rin ang Lee family? Si Fernando Lee, ang kaawa-awang tao, nabugbog daw siya sa Five River Province habang hinahabol si Sofia Leocadie. Tama ba? Tulad ng sinasabi, ang mabuting balita ay bihirang lumampas sa tarangkahan, habang ang masamang balita ay kumakalat sa malayo at malawak. Ang insidente ng pagkabasag ng kotse ni Fernando Lee at ang kanyang mukha na bagbog sa Five River Province ay dumaan sa buong kabisera sa isang iglap. Bilang isa sa mga potensyal na manliligaw ni Sofia Leocadie, natural na natagpuan ng iskandalo ni Fernando ang maraming gustong ipalaganap ang salita. May alingaw-ngaw na si Fernando ay labis na natakot kaya't siya ay nagkaroon ng patuloy na lagnat sa kanyang pag-uwi, at ang Lee family ay nagbayad ng mabigat na halaga upang alagaan siya pabalik sa kalusugan. Naligtas ang lalaki, ngunit nagpatuloy ang mga bangungot. Ngayon, si Fernando ay parang charlatan, ang kanyang silid ay puno ng mga anteng-anteng, at kahit na siya ay hindi naglakas loob na patayin ang mga ilaw kapag siya ay natutulog. Kinailangan niyang ayusin ang higit sa 100 lingkod na sasamahan siya araw at gabi. Guro, hindi ba dapat makikipagkompetensya rin ang iyong master? Ang sitwasyon sa loob ng pamilya Leocadie ay magulo ngayon. Bagamat ang ilan ay sumusuporta sa Lee family, kasama si Fernando Lee sa ganoong kahabag-habag na kalagayan, ang ating Santino Carmichael ay tiyak na magtatagumpay kung siya ay tatayo, bulong ng katiwala. Si Santino Carmichael, ang anak ni Beckett, ay napakatalino at naging general manager ng Abernathy Group sa murang edad. Huwag magmadali. Pagdating sa paghawak ng mga gawain, ang pamilya Carmichael ay hindi na kailangang magsagawa ng mesensinang diskarte tulad ng ginagawa nila. Kapag pumanaw na si Old Master Leocadie at nagsimula ang panloob na hidwaan sa loob ng pamilya Leocadie, susuntukan ko ang isang mabigat na suntok at lalamunan ko ang ikalimang bahagi ng kanilang negosyo sa isang iglap. Hindi ba't mas solid ang lahat ng iyon kaysa sa ilang kasal? Nagsalita si Beckett Carmichael ng mapang-uyam, na tila hindi interesado sa gayong mga taktika. Sir, ikaw, mukhang gulat na gulat ang kasambahay. Talaga, sa tingin mo ba ay umalis talaga ako sa kabisera para hanapin si Nando Brandon? Sinabi ni Beckett Carmichael na may mahinang ngiti, bagaman iyon ay bahagi ng dahilan. Ang pangunahing layunin ay upang maniwala ang lahat na ang pamilya Carmichael ay nag-aatubili na makisali sa mga gawain ng pamilya Leocadie at hindi gaanong handang tumawid sa madilim na tubig na ito. At ang aking mga tauhan, nakahanda na silang kumilos sa kabisera. Kapag ang pamilya Leocadie ay nahulog sa kaguluhan, tiwala ako na sa loob ng 1 linggo, maaari kong ubusin ang ikalima ng kanilang negosyo. Sa oras na iyon, lahat ay mahuhuli na. With this, he wore a proud expression on his face. Sinasabi ng iba na ang pamilyang Carmichael ay nagmula sa background ng iskolar ng militar at walang utak. Ngunit ang mga iniisip ni Beckett Carmichael ay mas mabigat kaysa sa iba. Kung hindi, paano naabot ng pamilya Carmichael ang rurok nito sa kanyang mga kamay sa paglipas ng mga taon? At maging isa sa 4 na pangunahing hayagang kinikilalang pamilya. Thud, thud, thud. Noon lang, kumatok ang pinto ng Vermilion Bird Hall. Sino yan? Di ba sabi natin walang mangihistorbo sa atin kung wala tayong summon? Naiinip na sigaw ng kasambahay, binigyan ng senyales ng mga mata ang bodyguard sa pinto. Naintindihan naman agad ng bodyguard at naglakad papunta sa pinto, binuksan ito. Sino nandyan? Nabalitaan ng may-ari ng Bronze Sparrow platform,
si Aaron Jackson, na si Boss Carmichael ay nasa Vermilion Bird Hall at lalo siyang pumunta para bumisita. Bati ni Aaron Jackson na nakadaop ang mga kamay. So, si Aaron Jackson pala. Matagal ko nang narinig ang reputasyon mo. Please, pasok ka. Bahagyang kumunot ang noo ni Beckett Carmichael habang kumakaway patungo sa pinto. Hindi ka pwedeng pumasok. Agad na iniunat ng bodyguard ang kanyang kamay para pigilan si Julius Reed na nakasunod sa likod ni Aaron Jackson. Ito ang aking kaibigan, na nais ding bumisita kay Boss Carmichael. Napatingin si Aaron Jackson sa bodyguard. Paumanhin, ngunit ang mga utos na natanggap ko ay nagpapahintulot sa iyo na pumasok lamang. Para sa iba pang mga hindi nauugnay na tao, hindi sila pinapayagang lumapit. Malamig na wika ng bodyguard. Nakinig lang siya sa mga utos ni Beckett Carmichael. Hey, pagsisisihan mo ito. Biglang ngumiti si Aaron Jackson at tumingin kay Beckett Carmichael, siguradong mayabang ang bodyguard ni Boss Carmichael. Ang aking bodyguard ay talagang nagtataglay ng ilang mga kasanayan. Aaron Jackson, mayroon ka bang anumang bagay na dapat tugunan? Kung hindi, magpapahinga ako. Malamig na nagsalita si Beckett Carmichael, isang figurehead lamang mula sa Gonzales City, ngunit siya ang dakilang amo ng isa sa 4 na malalaking pamilya. Paano niya sineseryoso ang isang hamak na thug? Siya nga pala, may galit talaga ang bodyguard ko. Kung may ginawa man siyang sobra, huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Tahimik siyang naglabas ng utos na umalis, na may banta at walang puwang para sa pagdududa. Ganun ba? Well, nagkataon na medyo may galit ako sa sarili ko. Paano kung makita natin kung kaninong init ang ulo? Lumabas si Julius Reed mula sa likuran ni Aaron Jackson, nakangisi habang nakatayo sa harap ng bodyguard. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 476 na huwag masyadong mayabang sa lungguhit isa. Boss Jackson, para sa isang tao sa iyong katayuan sa underworld, wala bang anumang disiplina ang iyong mga manggagawa? Nang marinig ang mga salita ni Julius Reed, agad na nagdilim ang ekspresyon ni Beckett Carmichael. Sino siya? Ang malaking boss na tumawag sa mga shot, kahit na mga maharlika mula sa kabiserang lungsod ay kinailangang tawagan siya bilang Mr. Carmichael nang makita nila siya. At ngayon, isang mababang buhay na tulisan sa kalye mula sa Gonzales City, isang small-time hooligan, ang nang-ahas na kumilos ng walang ingat sa harap niya. Ito ay tunay na labis na pagpapahalaga sa sariling kakayahan. Hindi siya eksaktong empleyado ko. Strictly speaking, mas empleyado niya ako. Ibinuka ni Aaron Jackson ang kanyang mga kamay, tila walang magawa. Ha, dahil nililigawan mo si kamatayan, pagbibigyan ko ang hiling mo. Ngumisi si Beckett Carmichael nang may pang-aalipusta at sinabi sa bodyguard, Eli Hierro, simulan mo sa pagbali ng kanilang mga binti. Naiintindihan. Ang bodyguard na tinatawag na Eli Hierro ay pumutok sa kanyang leeg at tumingin kay Julius Reed na walang pakialam, aling paa ang gusto mong mabali ko muna. Siya ang disipulo ng martial arts master na si Sherwan Hierro, napakahusay sa pakikipaglaban, ang pagtawag sa kanya ng one-man army ay hindi isang overstatement. Sa mga regular na araw, kailangan lang isama ni Beckett Carmichael si Eli Hierro para matapang na pumasok sa anumang eksena. Hindi kalabisan na sabihin na si Eli Hierro lamang ay katumbas ng 12 ng mga bodyguard. Napakaraming kalokohan. Hindi pa natatapos sa pagsasalita si Julius Reed ay bigla na lang siyang hamampos ng sipa. Ikaw na maliit na manloloko, nangangahas lang na maglunsad ng palihim na pag-atake. Napangisi si Eli Hierro sa pagkamangha at mabilis na sinipa palabas gamit ang kanyang binti. Sa kanyang pananaw, tiyak na mabali ang paa ng isang walang kakayahan na kalaban sa isang sipa lang mula sa kanya. Whoosh! Sa isang kisap mata, nagbanggaan ang kanilang mga paa. Hiss! Malaki ang pagbabago sa mukha ni Eli Hierro, at hindi niya maiwasang mapasinghap ng mariin sa sakit. Isang pamamanhid na sensasyon ang lumabas mula sa kanyang guya na para bang sinipa niya ang isang bakal na plato, ang sakit na nagpapatinggal sa kanyang anit. At gayon paman, ang binata sa harap niya ay nakangiti pa rin, hindi nagpapakita ng anumang mga palatandaan ng pagkabalisa. Ibang-iba sa eksenang naisip ni Eli Hierro, kung saan mabali agad ang binti ng kalaban, at luluhod sila sa lupa sa matinding paghihirap. Ngayon ang nasugatan ay siya. Bilang isang dalubhasa,
Alam ni Eli Hierro na ang kalaban ay hindi mahina, ngunit sa halip ay isang mabigat na master na may makabuluhang background. Ngunit sa kanyang matatapang na salita na binibigkas na, kung hindi niya kayang talunin ang binata sa harapan niya, paano siya titignan ni Beckett Carmichael? Ang pagkawala ng tiwala ni Beckett Carmichael ay nangangahulugan ng pagkawala ng lahat ng mayroon siya. Nawawala ang kaluwalhatian at kayamanan. Nawawala ang buhay ng karangyan. Bumalik sa pagsasanay sa martial arts kasama ang kanyang master sa kabundukan, namumuhay ng walang anumang kasiyahan. Matigas ang buto mo, sabi ni Julius Reed, hindi napigilan ang pagbibigay ng papuri kay Eli Hierro. Ngunit alam nilang dalawa sa kanilang mga puso na ito ay sarcasm, hubad na panunuya. Isang paako lang ito, piliin mo. Pagkasabi noon, marahas na winalis ni Julius Reed ang kanyang binti. Halika, whoosh! Sumisigaw si Eli Hierro, muling bumangga ang kanyang binti kay Julius Reed. Ang nasugatan na binti ay naging hindi matiis na masakit pagkatapos ng isang mapangwasak na suntok. Dahil lamang sa pambihirang kakayahan ni Eli Hierro na hindi siya napaungol sa matinding paghihirap, hindi katulad ng nangyari sa iba. Ngunit kahit nasa kanyang hindi kapani-pani walang lakas at katatagan na higit na nahihigitan ng mga ordinaryong tao, pagkatapos na magtiis ng dalawang ganoong epekto. Halos hindi na siya makapagpigil. Sa loob ng ilang maikling segundo, namuo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Ang higit na nagparamdam sa kanya ng kawalan ng magawa ay si Julius Reed ay tila walang planong huminto ngunit sa halip ay pinalayas muli. Ang mas nakakatakot ay, si Julius Reed ay hindi nagpalipat-lipat ng mga binti, ginamit niya yung dati. Whoosh! Sa wakas ay sumuko si Eli Hierro sa paggamit ng nasugatang binti at pinili ang isa pa niyang paa, hindi nasugatan. Pagkatapos ng ikatlong banggaan, ang puso ni Eli Hierro ay nanginginig ng husto, at siya ay naging medyo hindi makatayo sa kanyang mga paa. Anong nangyayari? Nang makitang hindi na inalagaan ni Eli Hierro ang mga bagay-bagay pagkatapos ng napakatagal na panahon, naiinip si Beckett Carmichael. Boss, bigyan mo lang ako ng kaunting oras. Bago pa siya makatapos magsalita, sumipa na ulit si Julius Reed. Basag. Ang binti na orihinal na nasugatan ni Eli Hierro ay sinipa at nabali. Ang tunog ng pagkabali ng buto ay malinaw na naririnig. Aaron Jackson, sinabi ko sa iyo na huwag humingi ng gulo. I'm willing to give you some face regarding your business, but now look, you had to seek your own humiliation. Now I'll just have to oblige you, sabi ni Beckett Carmichael, na natuwa nang marinig ang tunog ng pagkabali ng buto, iniisip na isa ito sa mga tauhan ni Aaron Jackson na nabalian ng paa. Sa Gonzales City, maraming tao ang nakakakilala kay Eli Hierro, alam ang tungkol sa mala-Terminator na walang awa na karakter na ito ng panig ni Beckett Carmichael, kaya halos walang nang ahas na pukawin sila. Ngayon, pagdating sa maliit na lungsod ng Gonzales at nakapagturo ng leksyon sa lokal na amo, medyo natuwa ang kanyang kalooban. Tumalikod pa siya kay Julius Reed at sa iba pa at nagsimulang magham ng isang himig. Guro, lalaki natin ito. Hindi mo na pumatol ang mga tauhan natin. Hindi mo ba alam ang pagkatao ko, Beckett Carmichael? Kung may magpakita sa akin ng 1 pulgadang paggalang, ibabalik ko ang isang paa. Pero ngayon, may humihingi ng gulo. Ang pagtuturo sa kanila ng leksyon ay walang anuman, putol ni Beckett Carmichael sa kanyang mayordomo at nagpatuloy sa pagkanta ng pinakabagong single na inilabas ni Nando Brandon. Ngayon, tuwing gabi bago matulog, kailangang i-video call ni Nando Brandon si Beckett Carmichael para kantahin siya ng mga lullabies. Alam ito ng mga nakatataas na antas ng Gonzales City, ngunit walang sino man ang nagturo nito. Sino ang walang kasaysayan na mas gusto nilang itago sa kanilang sarili? Tahimik na naunawaan ng lahat at binigyan pa ng kaunting mukha si Nando Brandon nang dumalo sila sa kanyang mga establishmento. Guro, ang lalaki natin na nabali ang paa. Ang mayordomo, na nakaharap kay Beckett Carmichael, ay nakitang malinaw ang lahat ng nangyari sa pasukan. Naisip din niya na madaling haharapin ni Eli Hierro ang mga taong ito, at ang pagsasabi na ito ay isang cinch ay hindi isang pagmamalabas. Ngunit nang nasaksihan niya ang lahat, mas nabigla siya kaysa anupaman. Ang dating hindi matatalo na si Eli Hierro, kahit na sumisimbolo sa kawalan ng kakayahan.
Nakaluhod ngayon sa harap ni Julius Reed, nanginginig ang kanyang katawan ng hindi sinasadya. Tulad ng isang talunang lumuluhod sa harap ng isang mananakop sa pagpapasakop. Ang mayordomo, na nakasaksi sa mga pamamaraan ni Eli Hierro, ay hindi makapaniwala na ito ay totoo. Pero, nangyari na. Boss Carmichael, sorry for going a bit hard, don't take it to heart, nakangiting sabi ni Julius Reed, na tinapakan ang ulo ni Eli Hierro. Young man, let me give you some advice, huwag masyadong mainitin ang ulo. Mas mainam na maging low profile. Hindi maganda ang pagiging masyadong bongga. Si Eli Hierro, na nakaluhod sa lupa, ay parehong nahihiya at bigo. Siya, na napakadaling natalo ang iba noon, ngayon ay brutal na nabali ang kanyang binti sa isang sipa. Ito ay simple at magaspang, walang pamamaraan. Para mabali ang paa niya ng ganun lang. Ang pagmamadali ng kahihiyan, sakit, at pakiramdam ng pagkatalo ay nanag sa kanya. Lalo na ang mga sinabi ni Julius Reed, lalo pa siyang pinasama ng mga ito. Sa katunayan, ang kasaysayan ay isinulat ng mga nanalo. Kung tungkol sa kayabangan, hindi ba't mas mayabang ngayon si Julius Reed, nakatayo sa ibabaw ng ulo at nag-lecture? Para sabihin talaga sa kanya na masyado siyang mayabang. Pero sabi sa kanya ng rason ni Eli Hierro, tumahimik ka. Kapag kaharap ang gayong kakilakilabot na kalaban, kung siya ay magpumilit na matigas ang ulo, siya ay makakasama lamang sa kanyang sarili. Sa kabilang banda, sa pagluhod at hindi pagpigil, nailigtas pa rin niya ang sarili. Ito ang huling sinabi sa kanya ng kanyang amo bago siya umalis sa bundok. Hindi kailanman pinangarap ni Eli Hierro na siya, palaging napakamalaki, ay talagang kailangang makinig sa mga salitang iyon. Anong sabi mo? Paano posibleng mabaigo si Eli Hierro? Sumimangot si Beckett Carmichael at umikot ng matalim. Thud. Nang makita ang eksena sa kanyang harapan, nahulog ang tabako mula sa kanyang bibig sa lupa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 477 ang iyong ninuno sa lungguhit isa. Hindi napigilan ni Beckett Carmichael na kuskusin ang mga mata sa eksenang nasa harapan niya. Nag-alinlangan pa siya sandali kung may nakikita ba siya. Mula nang dumating si Eli Hierro sa kanyang tabi, daan-daang laban na ang kanilang nalabanan, malaki at maliit, nang walang isang pagkatalo. Sa sariling mga salita ni Eli Hierro, ito ay, ako ay hindi magagapi, ikaw ay arbitrary. Ngunit ngayon, ang dating walang talo na one-on-one na si Eli Hierro, na casual na ginawang walang silbi ang kanyang mga kalaban sa pagtawa, ay talagang yumuyuko para sumuko, tulad ng mga kaaway na natalo niya sa nakaraan. Nakaluhod sa lupa, na walang anumang pagtutol. Sino ka sa lupa? Si Beckett Carmichael, na kanina ay kalmado at naliligo, ngayon ay natakot sa malamig na pawis. Ang dahilan kung bakit siya naging matigas ay umasa siya sa walang kapantay na martial prowess ni Eli Hierro. Ngunit ngayon, ang kanyang pinakadakilang alas ay direktang wala sa laro. Ano ang dapat niyang gawin? Boss Carmichael, ikaw ay isang taong may dignidad, at ayaw kong gawing mahirap ang mga bagay para sa iyo. Sinipal ni Julius Reed si Eli Hierro sa isang tabi at naglakad patungo kay Beckett Carmichael habang ang mga kamay ay nakapulupot sa likod niya. Huwag kang lalapit. Agad na nataranta ang puso ni Beckett Carmichael nang makita si Julius Reed. Napalunok siya at mabilis na nag-isip. May kaaway ba siya sa Gonzales City? O, may mga kaaway bang sumunod sa kanya sa Gonzales City? Ngayon ang tanging naiisip niya ay panghihinayang, bakit hindi siya nagdala ng maraming tao? Dahil nasa tabi niya si Eli Hierro, naglakbay si Beckett Carmichael kasama ang isang bodyguard na ito. Ngayong natalo si Eli Hierro, wala man lang siyang katulong. Ang tanging magagawa niya ay maghintay na mamatay. Older Master, paprotektahan kita. Tumayo ang butler sa harap ni Beckett Carmichael, nanginginig din ang buong katawan. Isa siyang edukadong tao, magaling gumamit ng utak sa mga normal na araw, pero pagdating sa pagharap sa mga hindi makatwirang tao, zero ang combat effectiveness ng butler. Ganun pa man, wala siyang choice kundi ang umakyat. Tumabi ka. Sinulyapan ni Julius Reed ang mayordomo at malamig na sinabi, dalhin mo ang basurang iyan sa pinto at lumabas ka. Basura. Nang sabihin ang mga salitang ito, biglang nanginig ang katawan ni Eli Hierro. Siya,
na dating itinuturing na isang mapagmataas na anak ng langit, ngayon ay tinatawag na basura. Ngunit, bukod sa iniinsulto, may choice pa ba siya? Hindi. Ang mundo ng malakas ay walang pakikiramay o awa. Tanging pagsunod o kamatayan. Boss Carmichael, mas gugustuhin mo bang ako mismo ang kumilos, o humayo ka? Kunin mo si Eli Hierro at umalis ka. Huminga ng malalim si Beckett Carmichael, handang harapin ang mapanganib na sitwasyon sa hinaharap. Nang walang natitirang mga pagpipilian, maaari lamang siyang gumawa ng isang hakbang sa isang pagkakataon. Matandang guro, go! Hindi mo ba naririnig ang mga salita ko? Galit na sigaw ni Beckett Carmichael, at bagamat nag-aatubili ang mayordoma, sinulyapan pa rin niya si Julius Reed bago pinadyak ang paa at umalis sa Vermilion Bird Hall. Pagdating niya sa pinto ay kinaladkad pa niya palabas si Eli Hierro na bali ang paa. Tumalikod din si Aaron Jackson at umalis, at sabay bang, isinara ang pinto sa likod niya. Sa malawak na Vermilion Bird Hall, tanging sina Julius Reed at Beckett Carmichael lamang ang natitira. Mabigat ang paghinga ni Beckett Carmichael, at nabalot na ng malamig na pawis ang kanyang noo. Sa harap ng napakalakas na kalaban, wala man lang siyang pakinabang. Wala siyang choice kundi maghintay sa kamatayan. Maaari mo bang ipaalam sa akin kung sino ang may pananagutan bago ako mamatay? Mahigpit na kinuyam ni Beckett Carmichael ang kanyang mga kamao, ayaw magtanong. Pinamunuan niya ang pamilya Carmichael sa kaluwalhatian gamit ang kanyang sariling mga kamay, at nasa bingit na niyang lumunin ang industriya ng pamilya Leocadia, na naging pinakamakapangyarihang partido. Ngunit tila nasisiyahan ang tadhana sa paglalaro ng mga tao. Sa kabisera, kung saan siya ay ligtas na nakaharap sa hindi mabilang na mga pagtatangka sa pagpatay, siya ay aktwal na nakaranas ng gulo sa hindi gaanong Gonzales City. Ang mamatay, at mamatay sa paraang agrabyado. Hindi siya nakipagkasundo. Hindi nasaksihan ang pag-abot ng pamilya Carmichael sa tugatog, hindi nakipagkasundo si Beckett Carmichael. Sullivan Carmichael, walang pakialam na sabi ni Julius Reed. Ano, nagbitiw na sa kanyang kapalaran, tumaas ang kilay ni Beckett Carmichael habang malakas na nagtanong, Sullivan Carmichael. Hindi ba ninuno natin iyon? Ito ay lubusang nalito kay Beckett Carmichael. Si Sullivan Carmichael ay isang ninuno ng pamilyang Carmichael, isang Marshall Scholar na kinikilala ng mga talaan ng talaang kanan bilang ang unang henerasyon na nagpanumbalik ng kaluwalhatian sa pamilya. Sinasabi na noong bata pa si Sullivan Carmichael, namatay ang kanyang ama, at noong binata pa, nakatagpo siya ng isang pambihirang master. Matapos matutunan ang ilang mababaw na kaalaman mula sa master na ito, Sullivan Carmichael ay lumahok sa martial arts competition, naging martial scholar ng Rosie Dynasty. Simula noon, ang mga kayamanan ng pamilya Carmichael ay tumaas, at ang kanilang kayamanan ay lalong lumago. Sa henerasyon ni Beckett Carmichael, sila ay naging isang mayamang sambahayan. Ngunit si Beckett Carmichael ay hindi nasisiyahan sa pundasyong iniwan ng kanyang mga ninuno, at pagkatapos ng 30 taon ng pagsusumikap, matagumpay siyang nakasama sa hanay ng 4 na dakilang pamilya ng kabisera. Katumbas ng dating kilalang Leocadia family. Ngayon, habang ang Old Master Leocadia ay nakahiga ng malubha, ang dating maluwalhating pamilya Leocadia ay tila nasa bingit ng pagbagsak. Natukoy ni Beckett Carmichael ang tamang sandali upang kumilos ng, sa hindi inaasahang pagkakataon, tila natapos na ang kanyang buhay. Pinaglalaroan mo ako. Nang matauhan siya ay agad na nagpakita ng galit ang mukha niya. Kung gusto mong pumatay, pagkatapos ay pumatay. Ngunit mangyaring huwag lapastanganan ang aking mga ninuno. Tandaan, kahit bilang isang multo, ako, si Beckett Carmichael, ay hindi ako papayag na ikaw o ang iyong utak sa likod ng mga eksena ay hindi mahuli. Si Beckett Carmichael ay malamig na tumingin kay Julius Reed, isang galit na liwanag na nagniningning sa kanyang mga mata. Alam ng maraming tao ang kasaysayan ng pagtatatag ng pamilyang Carmichael, at ang pangalang Sullivan Carmichael ay hindi pamilyar sa kanila. Dahil partikular na inayos ni Beckett Carmichael ang bahagyang sira-sirang ancestral hall ng pamilya Carmichael, na nakabitin ang mga larawan ni Sullivan Carmichael at ng master na nagturo sa kanya sa martial arts ng magkasama sa loob ng bulwagan. Kaya, naniniwala siya na ang Shadow Warrior na nasa harapan niya ay nilayon na ipahiya siya. Para ipahiya ang pamilya Carmichael.
Tunay nga, isang ina po ni Sullivan Carmichael, hindi sumusuko. At saka, hindi mo nakakalimutan ang iyong pinagmulan. Tumanggaw si Julius Reed bilang kasiyahan at napaupo sa sofa. Halika, maupo tayo at mag-usap. Ang ibang tao, kapag tinakot ng ganito, ay tiyak na luluhod na sa lupa para humingi ng awa sa ngayon. Ang mga may mababang lakas ng loob ay maaaring madungisan ang kanilang sarili sa takot at pag-iyak ng mapait. At sa pangkalahatan, ang mas mayayamang tao, mas natatakot sila sa kamatayan. Sa napakagandang buhay, sino ang magrereklamo na ang buhay ay masyadong mahaba? Gayunpaman, si Beckett Carmichael, kahit na nagkamali sa paniniwala na ang kanyang ninuno ay iniinsulto, ay naglakas loob na ipagsapalaran ang kanyang buhay upang protektahan ang dignidad ng pamilya Carmichael. Ito ay bihira. Hindi mo ako papatayin. Hindi makapaniwala si Beckett Carmichael. Upang malaman na maraming tao ang gustong patayin siya, mayroon pang ang 50 milyong bounty sa kanya sa black market. Pero walang nakalapit sa kanya. Hindi lang dahil sa mabigat na martial strength ni Eli Hierro, kundi dahil din sa kanyang hindi inaasahang pagpasok at pagpunta. Ngayon, alam na lamang ng mga tao sa kabisera na iniwan niya ang kanyang pamilya para maglakbay sa ibang lugar. Kahit na may masusing investigasyon, sa oras na matuklasan na si Beckett Carmichael ay nasa Five River Province, nakabalik na sana siya. At ngayong mahuli sa Gonzales City, hindi ba nila siya papatayin at hihintayin na lang ang bagong taon? Patayin o pilitin ang gusto mo. Ngunit mangyaring huwag mo akong insultuhan. Pagkatapos ng lahat, ako, si Beckett Carmichael, ay isang mayamang magnate at isang ina po ng Marshall Scholar na si Sullivan Carmichael. Sa sandaling ito, napagkasunduan na ni Beckett Carmichael ang buhay at kamatayan. Pinagdikit niya ang kanyang mga kamay bilang pagsaludo, tumangala sa langit, ang hindi karapat-dapat na ina po na si Beckett Carmichael, na hindi nagawang matupad ang muling pagkabuhay ng pamilya Carmichael, ay nabigong parangalan ang mga ninuno. Ang gayong lalaking bakal at asero ay mahirap makihalubilo sa mga malansa at nasa katanghaliang gulang na mayayamang lalaki na may kasamang mga playboy na aktor. Habang ang pagkahilig sa Colby Dragon ay isang libangan, ang matigas na karakter ay nasa mismong mga gin. Talagang may intensyon ka sa paghahanap ng kamatayan, hindi ba? Walang magawang umiling si Julius Reed, tumingin kay Beckett Carmichael at sinabing, ang talino ng ninuno mo, bakit hindi ka natuto niyan? Kung naging kasing tanga mo siya noon, natatakot ako na mamatay sa gutom ang pamilya mo Carmichael sa gitna ng mga digmaan, o kahit ngayon ay magsasaka lang. Noong araw, si Sullivan Carmichael ay napakatalino, sinasamantala ang bawat pagkakataon upang matuto ng ilang mga galaw ng palihim. Ibig mong sabihin, sa mga sinabi ni Julius Reed, nanginig ang katawan ni Beckett Carmichael, na parang tinamaan ng nakakatakot na realisasyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 478 ako ang kanyang ama sa lungguhit isa. Markang Paywa, sa Ancestral Hall ng pamilya Carmichael. Isabit ang dalawang painting na ito. Isa sa itaas ng isa. Ito ang kahilingan ni Sullivan Carmichael bago siya namatay. Sa itaas ay isa kung saan siya ay nagbayad ng malaking halaga upang magkomisyon ng isang pintor, na iginuhit ayon sa kanyang bibig na paglalarawan at mga kinakailangan. Noon, sinasabing humigit kumulang 100 pintor siya, kasama na ang maraming sikat na pintor noon. Pagkatapos ng maraming araw ng kawalang kasiyahan sa mga resulta, nakatagpo siya ng isang piraso ng isang hindi kilalang artista. Nang makita ang painting na ito, tuwang-tuwa itong kinuha ni Sullivan Carmichael at sumigaw, siya na. Dahil dito, ang pagpipinta ay pinahahalagahan at, pagkatapos ng kamatayan ni Sullivan Carmichael, ay nakabitin sa itaas ng kanyang sariling larawan. Habang nabubuhay si Sullivan, inutusan niya ang kanyang buong pamilya na hanapin ang taong nasa painting. Ngunit hanggang sa kanyang kamatayan, hindi pa nila natagpuan ang walang kapantay na Panginoong ito. Puno ng walang katapusang panghihinayang at nasa bingit ng kamatayan, nag-iwan ng huling habilin si Sullivan Carmichael. Sakaling makilala nila ang taong nasa painting, o ang kanyang mga inapo, dapat nilang tuparin ang anumang kahilingan. Kahit na ang ibig sabihin nito ay ibigay ang lahat ng mga ari-arian ng pamilya Carmichael, walang pag-aalinlangan. Ang bawat kahalili sa ulo ng pamilya Carmichael, sa pagmamana ng negosyo ng pamilya,
ay kailangang manampa ng isang panunumpa sa Ancestral Hall. Kwalipikado lang silang magmana ng Carmichael Estate pagkatapos manampa sa painting. Naalala ni Beckett Carmichael ang taong nasa painting. Noong unang pumasok si Julius Reed, naramdaman ni Beckett na parang pamilyar siya ngunit hindi siya lubos na mailagay. Ngayon, sa mga salita ng binatilyong ito sa harapan niya, nakaramdam ng lamig si Beckett mula sa ibaba ng kanyang gulugad hanggang sa tuktok ng kanyang ulo. Mahigit 100 taon. Ang binatang ito sa harap ng kanyang mga mata ay kapareho ng nasa painting. Nang walang anumang pagbabago, para bang ang paglipas ng mga taon ay walang marka sa kanya. Hindi kaya siya ang inapo ng mataas na amo na iyon. Pero, kahit na siya ay isang inapo, paano siya magkakamukha? Lumipas ang mga siglo, hindi mabilang na mga henerasyon ang dapat na diluted ang pagkakahawig. O sa halip, ang eksaktong pagkakahawig. Isang matapang na pag-iisip ang nagugat sa isipan ni Beckett. Habang iniisip niya iyon, mas lalo siyang natakot. Hindi ka nagkakamali, nagsalita si Julius Reed na parang nakita niya mismo sa mga iniisip ni Beckett, ako nga ang tagapagturo ng mga ninuno ng iyong pamilya. Thud. Nang marinig ang mga salitang ito, nanlambot ang mga binti ni Beckett, at bumagsak siya sa lupa. Ikaw ba talaga? Oo, ako ang taong iyon. May isang bagay na kailangan ko ng tulong mo, walang kibo na sabi ni Julius Reed. Diyos ko, mga ninuno, bagamat labis na nabigla si Beckett, siya ay pagkatapos ng lahat ng may karanasan na may-ari ng isang kumpanya ng tsaa at maaaring mapanatili ang kanyang kalmado sa harap ng mga hindi maisip na mga kaganapan. Naniniwala siya na ang gayong mga pagkakataon ay hindi maaaring umiral sa mundo. Isang lalaking nabuhay ng isang siglo, hindi nababatid ng edad, maaari ba siyang maging katulad ng walang kamatayang bata sa mga pelikula? Kahit na ano, alam ni Beckett na hindi na niya kailangan pang harapin ang kamatayan. Binabati ni Beckett Carmichael, ang inapo ni Sullivan Carmichael, ang aming benefactor. Bahagyang dahil sa pagkamangha sa kapangyarihan ni Julius Reed at bahagyang dahil sa likas na katapatan at integridad ng pamilya Carmichael. Lumuhad si Beckett at nagbigay ng ilang mataimtim na busog kay Julius Reed. Talagang hindi pare-pareho ang mga tao. Tumanggo si Julius Reed, taon na ang nakalilipas, nakipagtulungan ako sa Ridge family, at ngayon ay iginanti nila ang kabaitan ng may puot, na naghahangad na patayin ako. Ngunit ang iyong pamilya Carmichael ay nanatiling nagpapasalamat pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito. Kung alam ko, mas tinuruan ko pa sana si Sullivan Carmichael noon. Nang marinig ang mga salitang ito, mariing idiniin ang ulo ni Beckett sa lupa, nanginginig ng hindi mapigilan. Kawalang kamatayan, markang paywa, ito lang ang naiisip niyang paliwanag. Kung hindi man, kahit na ang isang tao ay may matatag na konstitusyon, magiging imposible na ang kanilang hitsura ay hindi magbabago pagkatapos ng higit sa 300 taon. Sir, ang Ridge family ba ito? Sabihin mo lang sa akin kung aling Ridge family iyon, at sisiguraduhin ni Beckett Carmichael na mapapawi sila. Ang pamilyang Carmichael ay isa sa 4 na pangunahing pamilya, at ang pagtupad sa gawaing ito ay hindi magiging mahirap. Hindi na kailangan, gusto ko lang kamustahin mo si Nando Brandon para sa akin. Humiga si Julius Reed na naka-cross-leg, winawagayway ang kamay, tumayo ka. Nakakapagod siguro ang pagluhod. Hindi na kailangan, nakaluhod na ako. Ang likod ni Beckett Carmichael ay basang-basa ng malamig na pawis, hindi naman sa ayaw niyang tumayo. Pero paano siya tatayo kung hindi siya susundin ng kanyang mga paa? Mas mainam na patuloy na lumuhad ng ganito, na maaaring mag-iwan ng magandang impresyon sa nakatatanda sa harap niya. Nando Brandon, nasaktan ka ba niya? Tanong niya sa mahinang boses. Ang pagpapanatiling suportado ni Nando Brandon ay hindi lihim sa kanya. Ang masasamang libangan ng mayayaman ay marami, at ang kanyang sariling pag-uugali ay halos hindi binibilang-bilang anumang bagay na kapansin-pansin. At ang mga idolo na iyon na sinasamba ng mga batang lalaki at babae ay walang iba kundi mga laruan sa kanyang paningin. Itinapon sa sandaling ginamit. Kung talagang nasaktan ni Nando Brandon ang kagalang-galang na personahe na nauna sa kanya, agad na aayusin ni Beckett Carmichael ang kanyang mga tauhan na ilabas ang magandang batang lalaki na nagyayabang sa kanyang kama noong nakaraang gabi. Hindi na kailangan.
Mabilis na ikinaway ni Julius Reed ang kanyang kamay, at ikinwento ang sunod-sunod na pangyayari. Damn it, Brancock, ano ang halaga niya? Matapos marinig ang kwento, hinampas ni Beckett Carmichael ang kanyang kamao sa lupa, sa Kapitolyo. Aso lang siya. O sa halip, wala man lang siyang kwalipikasyon para maging aso sa anak ko. Ngayong nakabalik na siya sa maliit na lugar na ito, nangangahas siyang guluhin ang mga kamag-anak mo. Ang kanyang karakter ay likas na marahas, at sa kanyang malaking kayamanan at kapangyarihan, siya ay kumilos ng direkta. Maparaan at walang pidgel. Kilala mo si Brancock? Tanong ni Julius Reed na nakataas ang kilay. Nakakagulat sa kanya na ang isang tulad ni Brancock ay makikilala pa ni Beckett Carmichael. Ha, gusto ng anak ko na mag-alaga ng aso, at ang asong iyon ay si Brancock. Inangat ni Beckett Carmichael ang kanyang ulo, isang masamang ngiti sa kanyang mukha, iginagalang Ginoo, hindi mo alam, ngunit upang may sama sa mga bilog ng kabisera, si Brancock ay nagbihis pa ng mga damit na alagang hayop sa party ng kaarawan ng aking anak, nakasuot ng kadena sa kanyang leeg at ginagaya ang isang aso. May ganyan. Maging si Julius Reed ay medyo nabigla. Ang isang tulad ni Brancock, isang maliit na figure, ay hindi katumbas ng kanyang pagsisiyasat, kaya karamihan sa kanyang nalalaman tungkol kay Brancock ay sabi-sabi. Ang alam niya lang na ang tinaguriang young master na ito ng Koch family ay hindi nakikihalubilo sa kabisera at may mababang katayuan. Ngunit hindi niya inaasahan na si Brancock ay nakayuko sa paglalaro ng isang aso. Iyon ay isang malaking pagkawala ng dignidad, hindi ba? Maganda ang mood ko noong araw na iyon at binigyan siya ng ilang bilyong laruin. Napakamot ng ulo si Beckett Carmichael, ibinibilang ba iyon bilang pagpopondo sa kalaban? Kung alam niya na si Brancock ay may karne ng baka sa binata bago sa kanya, gusto niyang ilabas ng kanyang mga tao si Brancock pabalik sa kabisera. Bakit pa siya nag-abala sa pagbibigay sa kanya ng ilang bilyon? Kaya, ito ang ibig sabihin ni Brancock ng kumita ng ilang dosenang bilyon. Nakangiting sabi ni Julius Reed sabay iling. Sa mundong ito, talagang may mga walang hiyang makapal ang balat. Matigas ang mukha, talaga. Ano ba? Sinabi talaga ng batang iyon na nakuha niya ang pera sa pamamagitan ng pamumuhunan. Galit na sinabi ni Beckett Carmichael, ang asong iyon, talagang walang kahihiyan. Iginagalang Ginoo, makatitiyak ka, mag-oorganisa ako kaagad ng mag-aalaga sa kanya. Pagkasabi niya noon, inabot niya ang kanyang telepono, balak niyang ayusin ang mga tao na mag-asikaso sa bagay na iyon. No need, Mr. Carmichael, bakit ka nagmamadali? Walang magawang tumingin sa kanya si Julius Reed, hoin mo muna ang sinabi ko sa iyo, ituwid mo sa akin ang posisyon ni Nando Brandon. Kung paano mo siya pakikitunguhan, wala akong pakialam. Siguraduhin mo lang na matatapos ang gawaing ibinigay ko sa iyo bukas ng umaga. Huwag kang mag-alala. Humalaklak si Beckett Carmichael, tapos, ako ang ama niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 479 na overbearing dad sa lungguhit isa. Bilasan mo, sabik na akong umakyat sa stage. Sa loob ng isang makeup room sa Gonzales City Third Ring Stadium, tiningnan ni Nando Brandon ang kanyang refleksyon sa salamin, mas maganda kaysa sa babae, at naiinip na hinimok ang makeup artist. Mr. Brandon, ginagawa ko na ang lahat ng aking makakaya, ngunit ang iyong, napakataas ng iyong mga kinakailangan, sa maikling panahon ay. Smack! Tumalikod si Nando Brandon at sinampal sa mukha ang makeup artist, sabihin mo ulit yan. Ang iyong mga kinakailangan. Smack! Bago pa matapos ang makeup artist ay sinampal na naman sila ni Nando Brandon. Natahimik ang makeup room. Maraming taong kasali sa konsyerto ang tahimik na nanunood kay Nando Brandon, nakatayo nang hindi gumagawa ng ingay. Anong tinitingin-tingin mo? Scram! Nando Brandon waved his hand impatiently at them. Ano ba ang kinatatayuan ninyong lahat? Ganito ang nangyayari kapag nagkakamali kayo. Maging matalas kayong lahat, kung sisirain ninyo ang aking konsyerto, lahat kayo ay wala. Oo, lahat ay nakaramdam ng matinding galit sa loob, ngunit wala silang magagawa. Pagkatapos ng lahat, sino ang maglalakas loob na tumawid sa nangungunang bituin? Itinuring siya ng enlightened group na parang gawa sa salamin, sa takot na baka gumuho siya. Kung maglakas loob silang kalabanan si Nando Brandon,
parang pagpirma ng sarili nilang death warrant. Sino ang kusang dudurog sa sarili nilang rice bowl at lalaban ng pera? Ang lahat ng galit ay maaari lamang isubo sa hukay ng kanilang mga tiyan. Scram. May ibang lumapit, natanggal ka. Ipapaalam ko sa department manager mo mamaya. Sigaw ni Nando Brandon sa makeup artist. Pasensya na. Namumula ang mga mata ng makeup artist, hindi na napigilan ang mga luha. Scram. 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 Nang makita ito, mas lalong nagalit si Nando Brandon. Magsisimula na ang concert ko, at dito ka umiiyak. Anong nangyayari? Sa sandaling iyon, pumasok si Arwood Woody. Wala pang kalahating oras bago magsimula ang concert, matagal nang pumasok ang audience sa venue. Dumating siya upang tingnan kung gaano kahusay ang pamamahala sa ninuno dito. Kung may anumang pagkaantala, hindi sisisihin ng mga nakatataas si Nando Brandon, lahat ng sisi ay babagsak sa kanyang ulo. Itong makeup artist, anong klaseng standard ito? Itinuro ni Nando Brandon ang sarili niyang mukha, nakatingin kay Arwood Woody at malamig na sinabi, nagdulot ka ng pagkaantala. Kaya mo bang sagutin ang responsibilidad? Bilis, mag-ayos ka agad ng bagong makeup artist, at ikaw, mawala ka. Hindi nang ahas na saktan ni Arwood Woody si Nando Brandon at nailabas lang ang lahat ng galit sa makeup artist na nasa harapan niya. Tara na, lumapit ang isang crew na hindi makatiis at hinayla ang umiiyak na makeup artist. Anong kalokohan? Huwag mo na akong makitang muli. Sinipal ni Nando Brandon ang makeup case na namumula sa galit. Isaiah, huwag mong isapuso. Ganyan siya. Umaarte na parang emperador noong sinaunang panahon dahil lang sa may kasikatan. Ang crew member na lumabas ay umaliw kay Isaiah Kensington. Alam ko, ngunit ang trabahong ito ay talagang mahalaga sa akin. Ang hotpot restaurant ng aking kasintahan ay nagkaroon ng problema at apurahang nangangailangan ng pera. Maaari akong kumita ng 10,000 dito, ngunit ngayon. Habang nagsasalita siya, napaluha si Isaiah Kensington sa pamamagitan ng, "Wow! Kalimutan mo na ito, maaari kang kumita ng pera kahit saan. Bakit kailangan mong magsilbi sa Panginoon at Panginoon na ito?" Talagang iniisip niya na siya ay isang bagay laruan lamang para sa mayaman, isang patutot na nagbebenta ng kanyang asno, at siya ay kumilos ng labis. Ang tripulante ay dumura sa lupa at inaliw si Isaiah Kensington, "Maghintay ka muna dito. Kakausapin ko ang manager at tingnan kung makakakuha ako ng pera. Total, nagtrabaho ka buong hapon, wala silang maibibigay sa iyo." Pagkasabi nun ay tumalikod na siya at bumalik sa work area niya. Achoo! Biglang bumahing si Nando Brandon at iritadong sinabi, "Siguro may tulala na nagmumura sa akin sa likod ko." Tumahimik ka. Ang konsyerto ay mahalaga, ang iyong mga tagahanga sa labas ay naghihintay na makita ka. Nakangiting sabi ni Arwood Woody. Wala siyang pagpipilian, si Nando Brandon ay isang moneymaker na may pangunahing taga-suporta, at sa Enlightened Group, siya ay isang kayamanan. Ang sinumang sumasalungat kay Nando Brandon ay maaari na lang manligaw. Ngunit si Arwood Woody ay hindi rin mabuting tao. Matapos mapakumbaba ni Nando Brandon, inilabas niya ang lahat sa mga empleyado. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Nando Brandon. Nang makita kung sino ang video caller, ikanaway niya ang kanyang kamay kay Arwood Woody, ilabas ang lahat. Okay, nagulat si Arwood Woody ngunit agad ding bumangon at ginawa ang sinabi. Ito ay isang hindi binibigkas na tuntunin, sa tuwing tatawag o mag-video call si Beckett Carmichael, si Arwood Woody ang may pananagutan sa paglilinis ng kwarto. Para hindi makalabas ang anumang kaiyahiyang insidente, babagsak ang pampublikong imahe ni Nando Brandon, at hindi na niya maipagpatuloy ang pag-ani ng pagsamba ng kanyang mga tagahanga. "Daddy, bakit ka nga pala tumatawag? Katatapos lang nating mag-usap, mismo na ba ako?" Si Nando Brandon ay nakasimangot na tumingin kay Beckett Carmichael, naglalagay ng isang malandi na aksyon. Ngunit ngayon, wala sa mood si Beckett Carmichael na manood, o tangkilikin ang pagbeteng ito mula sa kanyang anak. Matapos malaman na sinaktan ni Nando Brandon ang asawa ni Julius Reed, itinapon na ni Beckett Carmichael ang larwang ito. "Anak, balita ko kumuha ka ng endorsement kamakailan, isa kay Brand Cook, di ba?" Diretso sa punto si Beckett Carmichael.
Alam niyang magsisimula na ang concert ni Nando Brandon at ayaw niyang mag-aksaya pa ng oras. Tama, Daddy. May problema ba? Kahit nagulat na malaman ni Beckett Carmichael ang tungkol dito, walang lakas ng loob na itago si Nando Brandon. Malaki ang impluwensya ni Beckett Carmichael sa kabisera, at ngayong nasa Gonzales City na siya, hindi magiging mahirap na malaman ang tungkol sa mga bagay na ito. Bawat galaw niya kasi ay binabantayan. Kumuha ka rin ba ng endorsement from Keller Radcliffe? Tanong ulit ni Beckett Carmichael. Oo, tatay. Sa kabila ng pagkabigla sa pagtawag sa kanya ng ganoong paraan, kailangan pa ring lunukan ni Nando Brandon ang kanyang moral at tawagin siyang, tatay. Pagtayo, walang kikitain. Ang pagluhod ay kung paano ka kumita ng pera. Napakalinaw ko sa mga pasikot-sikot ng bagay na ito, taliwas sa orihinal na plano, baligtarin ito. Sabi ni Beckett Carmichael sa seryosong boses. Ibaliktad ito. Ngayon ay si Nando Brandon ang nalilito, ano ang ibig mong sabihin, tatay? Gusto ni Brancock na tumabi ka sa kanya bukas at magkapit kamay para sirain si Keller Radcliffe, di ba? Ngayon gusto kong baligtarin mo ito, tumayo kasama si Keller Radcliffe bukas at sirain ang bastos na si Brancock. Ang pag-iisip ng pagbibigay ng bilyon-bilyon sa kaaway ng kanyang benefactor ay nagpagalit kay Beckett Carmichael. Hindi ba't mas mabuting aipakin ang perang iyon sa mga aso? Pero Daddy, yun po. Nakaramdam ng matinding sakit si Nando Brandon sa kahilingan ni Beckett Carmichael. 3 bilyong endorsement iyon. Ibinulsa niya sana ang 1 buong bilyon. Dagdag pa, sa lahat ng pag-iwas sa buwis sa industriya ng entertainment, ito ay halos purong kita. Ngayon, upang iluwa ang karne na nasa kanyang bibig, siya ay lubhang nag-aatubili. Sabihin mo ulit yan. Ang lamig sa boses ni Beckett Carmichael ay natakot kay Nando Brandon na magmadaling tumango, naiintindihan. Pagkasabi niyon ay mabilis niyang tinawagan si Arvid Woody sa isa pang telepono. Ito ang kanilang kasunduan. Kung nahaharap si Nando Brandon sa isang bagay na hindi niya kakayanin kay Beckett Carmichael, gagawin niya ang tawag na ito. Nando Brandon, sinusugod ka na nila sa labas, bilasan mo. Kung hindi, kulang ang oras. Si Arvid Woody, na nakatanggap ng tawag, ay sumigaw nito ng sabay-sabay. Daddy, nakikita mo, nagpakita ng kaguluhang ekspresyon si Nando Brandon. Sige, mag-abala ka, pero tandaan mo ang sinabi ko. Ang Keller Radcliffe na iyon, siya ang aking benefactor. Binigyang diin ni Beckett Carmichael. Naiintindihan. Panibagong kirot ang naramdaman ni Nando Brandon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 500 ang pag-uulat sa sarili sa lungguhit 1. Bilasan mo, may 10 minuto na lang bago magsimula ang concert. Sinisigawan ni Arvid Woody ang kanyang mga tauhan, nagmumura pa nga ng walang tigil. Ito ay isang napakalaking kaganapan upang anihin ang mga tagahanga sa site, at isang kapalaran ay ginawa lamang mula sa mga benta ng tiket lamang. Naghanda pa nga si Arvid Woody ng ilang commemorative merchandise, kabilang ang isang espesyal na edisyon ng mga cellphone na may nakaprint na larawan ni Nando Brandon, na binyansagang Nando Brandon Limited Edition phones. Ang halaga ay mas mababa sa $3 bawat isa, ngunit pinalaki niya ang presyo ng orihinal na mahigit $1,000 na mga telepono sa 5,000. At lahat ng 20,000 unit ay sold out sa loob ng 10 segundo. Iniisip lang niya ang tungkol sa bakasyon sa Maldives na maaari niyang kunin kapag matagumpay na natapos ang konsyerto. Makabuluhang gamaan ang kalooban ni Arvid Woody. Kamakailan lamang ay napabayan niya ang kanyang sariling pahinga dahil sa mga pag-aalala tungkol sa konsyerto na ito. Higit pa riyan, ang biglaang pagkamatay ng 3 sa kanyang mga ahente ay nagbigay sa kanya ng labis na pagkabigla. Pero buti na lang, malapit nang matapos ang lahat. Biglang namatay lahat ng ilaw. Anong nangyayari? Agad na naglabas ng walkie-talkie si Arvid Woody nang marinig ang lumalakas na ingay mula sa venue at sumigaw, alamin kung ano ang nangyayari. Ang lakas. Ano ang nangyayari sa kapangyarihan? Magsisimula na ang konsyerto. Ano ang ginagawa ninyong lahat? Galit. At nagsimulang kumalat ang pakiramdam ng pagkabalisa sa puso ni Arvid Woody. Wala pang 5 minuto ang natitira bago magsimula ang konsyerto. Ilalagay na sana nila ang huling pagpindot sa paghahanda, ngunit sa huling minuto, nagkagulo ang lahat. Mag-ulat.
Naputol na ang kuryente, nag-iimbestiga kami. Isang tugon ang dumating sa pamamagitan ng walkie-talkie. Ano ba ang nangyayari? Kayong grupo ng mga walang kakayahan. Hindi noon, hindi pagkatapos, ngunit ngayon ay nawalan ng kuryente. Si Arvid Woody ay halos mabaliw sa galit. Habang lumalakas ang ingay mula sa venue, wala siyang choice kundi utusan ang pagsisimula ng backup power supply. Ngunit ang backup na kapangyarihan ay tatagal lamang ng 10 minuto, wala kahit saan malapit na sapat upang suportahan ang konsyerto. Damn it! Anong sitwasyon ito? Huminga siya ng malalim, mabilis siyang bumaba. Manager, nalaman namin ang problema. Ito ay isang isyo sa pagpapanatili sa linya ng kuryente. Nakipag-ugnayan kami sa mga manggagawa sa pagpapanatili, at tinatansya nila na hindi kami magkakaroon ng kuryente hanggang madaling araw. Muling dumaan sa walkie-talkie ang boses ng props team. Damn it! Bakit hindi kami naabisuhan ng maaga? Bakit pipiliin ngayon para sa maintenance sa halip na mas maaga o mamaya? Hinampas ni Arvid Woody ang kanyang kamao sa dingding at sumigaw sa walkie-talkie, maghanda ang lahat kapag bumalik ang kapangyarihan, papunta na ako sa venue manager. With that, humakbang siya patungo sa venue manager's office. Karaniwan, mananagot ang venue sa naturang insidente, at maaaring kailanganin pa nilang magbayad kung hindi matutuloy ang concert dahil sa isyong ito. Anong gusto mo? Pagdating ni Arvid Woody sa pinto ng opisina ng venue manager, puno ng galit, napatigil siya. Hinahanap ko ang manager mo. Ungol ni Arvid Woody. Kung naging maayos sana ang mga bagay, ang seremonya ng pagbubukas ay isinasagawa na ngayon. Pero paano naman ngayon? Ganap na kadiliman. Nagsisigawan ang mga tagahanga sa pagkalito, at ang kanyang mga tauhan ay nagkakagulo. Paumanhin, ang lugar na ito ay hindi para lamang makapasok ng sinuman. Hinarang ng security guard si Arvid Woody sa labas at nagbanta sa isang hindi magiliw na tono, "Pakialis." Dapat na akong umalis. Galit na galit si Arvid Woody na muntik niya itong makitang nakakatawa. Itinuro niya ang madilim na lugar sa likuran niya at galit na sumigaw, "Simula ngayon ang konsyerto, naiintindihan mo ba? Kung walang kuryente, paano tayo magdaraos ng konsyerto? Ipaliwanag mo sa akin. Ngayon, ipaliwanag mo. Kung hindi maaayos ang gulo na ito, maaari niyang halikan ang kanyang career goodbye. At ang mas malala pa, mabaon siya sa utang at haharap sa demanda mula sa Enlighten Group. Bakit lahat ng kamalasan ay napunta sa kanya? Mula nang dumating siya, 3 ahente ang namatay, at habang inaasikaso pa ang resulta, ang pinakamahalagang konsyerto ay nagkaroon din ng mga sagabal. Paumanhin, ang isyu sa kuryente ay walang kinalaman sa amin. The security guard said unapologetically, natupad namin ang aming mga obligasyon. Pakibasa ng mabuti ang kontrata. Nakasaad dito na kung ang isang concert ay naantala dahil sa force majeure, wala itong kinalaman sa aming venue. Ikaw, naramdaman ni Arvid Woody na may mali. Security guard lang siya, kaya paano siya naging pamilyar sa mga bagay na ito? Nabulag ng galit ilang sandali lang ang nakalipas, si Arvid Woody ngayon ay kumalma at nag-isip tungkol dito, at sa katunayan, may ganoong sagnay. Kung ito ay isang isyo ng mga pag-aayos ng kuryente, kung gayon ito ay talagang walang kinalaman sa venue at talagang bumubuo ng isang kaganapang force majeure. Kung talagang gusto niyang humingi ng kabayaran, dapat niyang sundan ang grupong responsable sa pagpapanatili ng kuryente, ang pambansang grid. Hindi yung namamahala sa venue na nauna sa kanya. Pero, bakit hindi man lang nila siya pinakita sa venue manager? Pwede mo ba akong pasukin muna? Gusto kong subukang makipag-usap sa manager, para makita kung mareresolba natin ang isyu at magpatuloy sa concert, okay? Ibinaba ni Arvid Woody ang kanyang tono, nakikiusap. 10 minuto na ang lumipas mula nang magsimula ang konsyerto, at ang mga tagahanga ay hindi nasiyahan. Marami pa nga ang nanawagan kay Federico Hierro na mag-issue ng mga refund. Ito ay isang kalamidad. Ito ang pinakamahalagang sakuna na naranasan niya sa kanyang 20 higit na taon sa negosyo. Sorry, hindi mo ba naririnig ang sinasabi ko? Wala ang manager. Malamig na sagot ng security guard, at ang isyong ito ay walang kinalaman sa aming venue. Maaari mong hanapin ang mga tao mula sa power grid para maibalik ang kuryente. Fine, maghintay ka lang. Si Arvid Woody, na ayaw sumuko,
ay itinuro ang dalawang security guard at tumalikod upang magjogging patungo sa lugar ng pagkukumpuni ng kuryente. Habang tumatakbo siya, bigla niyang napagtanto, bakit lahat ng lugar ay may kuryente maliban sa venue. Manager, nandito ka na. Nang makita si Arvid Woody, nagmamadaling lumapit ang logistic personnel mula sa crew, nakangiting bati. May lakas ka pa ring ngumiti. Sinampal siya ni Arvid Woody sa mukha, galit na sumigaw, ano ba ang nangyayari? Nang walang ngiti, maiiyak kaya sila kapag nakita siya. Bagamat hindi ito sinabi ng malakas ng kawani, itinuro pa rin niya ang isang lugar na may 10 metro ang layo at sinabing, ang buong sistema ng kuryente ay sinisiyasat. Kahit saan pa ay may kuryente maliban sa aming venue. Damn it, tina-target tayo nito. Kumunat ang noo ni Arvid Woody at mabilis na naglakad patungo sa lugar kung saan nangyayari ang pagkukumpuni. Hoy, manager, ang makeup artist man lang ay nagtrabaho buong hapon. Pwede ba natin siyang bayaran kahit kaunti? Tanong ng staff ng maabutan niya. Bayaran mo ang iyong ina. Kung patuloy kang nagbubuga ng kalokohan, maaari kang gamulong sa kanya. Ang galit na si Arvid Woody ay nagmura. Pagdating niya, nalaman niyang may mahigit 100 electrician na nakatayo sa kanyang harapan, kasalukuyang nag-iinspeksyon sa mga wire sa paligid ng venue. Anong nangyayari dito? May concert tayo sa loob. Pwede mong inspeksyonin ang electrical system, pero hindi ba pwedeng mag-issue ng warning in advance? Libo-libo ang tao sa loob ng venue ko. Paano kung may mangyari, at na-delay na ang concert? Kakayanin mo bang bayaran ang pagkawalang ito? Pumunta si Arvid Woody at sumigaw, nasaan ang iyong namamahala? Ako ang taong namamahala. Isang engineer na may salamin ang humakbang upang harapin si Arvid Woody. Nakatanggap kami ng ulat na nagsasabing malaki ang panganib ng sunog dahil sa mga lumang circuit sa paligid ng venue. Ayon sa mga regulasyon, dapat tayong magsagawa ng agarang inspeksyon para maalis ang anumang panganib. Kung gayon, nakuha mo ba ang pag-aproba ng manager? Kung hindi, kailangan mong maghintay hanggang matapos ang ating konsyerto bago mag-inspeksyon. Ibalik ang kuryente ngayon din. Nag-aalalang sabi ni Arvid Woody. Ako ang manager, at ako ang nagulat nito. May problema ka ba dyan? Maya-maya lang, naglakad si Aaron Jackson mula sa malayo.